Mateo, ang henyo. Credit to the author. M711 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naririnig ninyo ba yun o hindi? Alam kong kayong lahat ay mga dekalidad na henyo sa lower realms na may sarili kayong kayabangan. Gayunpaman, sinadya itong ilabas ni Jackie at sinabi ng may seryosong mukha, walang halaga ang kayabangan mo sa divine realm. Tumingin si Mateo kay Jackie at hindi mapigil ang matawa habang sinasabi, siguro wala talaga akong lakas ng loob para maging mayabang sa harap ng isang tunay na eksperto. Pero sa harap mo. Hindi natapos magsalita si Mateo, ngunit malinaw na ang kahulugan ng kanyang mga salita. Siya, si Mateo, ay ipinagmamalaki. Kasing mapagmalaki niya noong nasa lower realms pa siya. Nang marinig ni Jackie ang mga salita ni Mateo ngunit hindi nagpakita ng galit na ekspresyon. Ang kanilang layunin sa pagpunta rito ay upang maging masunurin ang mga umaakyat na iyon, upang ipaalam sa kanila na pagkatapos umakyat, kailangan nilang isuksok ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at kumilos ng maayos. Kung hindi, kung ang mga ascenders na ito ay pawang arrogant hanggang sa sukdulan, paano nila kakayanin? Ang kilos ni Mateo ay nasa loob din ng inaasahan ni Jackie. O masasabi niyang, ang kilos ng bawat ascender ay halos kapareho ng kay Mateo. Ganoon din ang dalawang iyon dati. Ngayon, hindi ba't masunurin at masunurin pa rin sila? Ha? Ganoon ba? Kung gayon, kailangan kong tingnan ang kayabangan mo. Hindi pa nawawala ang boses ni Jackie ng isang malakas na enerhiya ng asensya ang agad na bumangga kay Mateo, direktang bumalot kay Mateo sa loob. Hindi maatim ng matanda at binata na naroon na tumingin dito ng diretso. Lumuhad sila sa ginawa ni Jackie kanina at wala na silang natitirang lakas para gumanti. Ang nakakainis ay pareho silang eksperto sa Boundless Realm. First level Boundless Realm laban sa first level Boundless Realm at wala na talaga silang natitirang lakas para gumanti. Medyo nagpumiglas lang sila bago pumayag ng may kalungkutan. Ang eksenang iyon kanina ay nagparamdam pa nga sa kanila ng kaunting pagdududa sa buhay. Maaari kayang ang mga taon ng paglilinang na ito ay nalinang lahat sa tiyan ng isang aso. O kaya ba'y ang mga martial artist ng Divine Realm ay pawang makapangyarihan sa ganitong antas? Ganito ang kinahinatnan nila kahit na sila ay nasa Boundless Realm. Hindi ba't si Mateo, isang bagong pasok na batang Divine Traversing sa second level, ay maduraj hanggang sa halos mamatay? Hoy, matandang Holmes, mukhang kakaiba ka. Mukhang kakaiba. Biglang sabi ng binata sa matandang lalaki. Tumingin si matandang Holmes kay Mateo, at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Siya. Bakit siya ayos lang? Ito. Hindi ito tama. Manghang sabi ni matandang Holmes. Doon, si Mateo ay pinipilit ng aura ni Jackie, ngunit siya ay kalmado at kalmado. Parang walang ginawa si Jackie. Gayunpaman, ang marahas na pag-alo ng enerhiya ng asensya sa paligid ni Mateo ay malinaw na nagsasabi sa lahat na talagang binibigyan ng presyon ni Jackie si Mateo. Huho, essence energy suppression ba yan? Ito na ang unang hakbang mo. Mukhang hindi naman ganoon kalaki para sa akin, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Pangit ang ekspresyon ni Jackie habang sinasabi niya, ikaw. Paano ito nangyari? Ikaw, isang ascender? Bukod pa riyan, ikaw lamang ang second level divine traversing, ay kayang tiisin ang aking essence energy suppression. Hindi ako naniniwala. Malinaw na hindi matanggap ni Jackie ang katotohanan ito. Kaya naman, tinipon niya ang lahat ng enerhiya ng kanyang katawan. Ang pamimilit ng isang boundless realm ay labis na sumaire kay Mateo. Umiling si Mateo at bumantong hininga, kapal ng ulo. Sa sumunod na sandali, tuluyang lumabas ang aura ni Mateo. Biglang sumabog ang marahas na enerhiya ng asensya, na agad na pumihil sa pagsupil ni Jackie. Hindi inaasahan ni Jackie na mayroon pa palang natitirang lakas si Mateo para gumanti. Dahil sa pagkagulat, bigla siyang napilitang umatras ni Mateo hanggang sa bumagsak ang kanyang puwitan sa lupa. Walang tigil na ngumisi si Mateo sa kanyang puso. Ang mga pamamaraan ni Jackie, napakalinaw niya. Sinasamantala lamang niya ang mahabang oras ng kanyang paglilinang sa banal na kaharian.
Kung pag-uusapan talaga ang pag-unawa sa cultivation realm, maaaring hindi siya mas malakas kaysa sa isang ascender. Ang tinatawag na pagsugo sa enerhiya ng asensya ay dahil ang enerhiya ng asensya ng divine realm ay hindi lamang mas makapal kumpara sa lower realms, ito ay mas dalisay kumpara sa enerhiya ng asensya ng lower realms. Sa makatuwid, ang mga martial artist na naglilinang sa divine realm, ang enerhiya ng asensya sa loob ng kanilang mga katawan ay maraming beses na mas puro kumpara sa mga martial artist ng lower realms. Gayun din, sa first level boundless realm, ang enerhiya ng asensya sa loob ng katawan ni Jackie ay mas puro kaysa sa kay matandang Holmes. Pero paano kaya naisip ni Jackie na ang nilinang ni Mateo ay ang Spirit Bristle 9 niyang divine art na nagdulot ng kaguluhan sa buong divine realm? Kahit na nagkukultibar si Mateo sa lower realms, ang enerhiya ng asensya na hinihigop niya sa kanyang katawan ay pino rin at kinukuha sa pamamagitan ng Spirit Bristle 9 niyang divine art. Kung ikukumpara kay Jackie, ang enerhiya ng asensya ni Mateo ay alam na alam kung ilang beses na mas dalisay. Kaya naman, ang kagustuhan niyang gamitin ang essence energy para supulan at harapin si Mateo ay isa lamang biro. Pagdating ni Mateo sa divine realm, kahit hindi niya kayang tumalon sa mga realm at lumaban ng malaki tulad ng sa lower realms, magagawa pa rin niyang harapin ang isang sundalong nasa pinakamababang antas tulad ni Jackie. Hindi naman siguro, di ba? Ito. Ang lakas ng batang ito. Nasa plataporma, gulat na bulalas ni matandang Holmes. Kahit hindi nagsalita ang binata, ang ekspresyon sa mukha niya ay eksaktong kapareho ng kay matandang Holmes. Nang makita ng nakatatandang kapatid ni Jackie ang eksenang ito, hindi mapigilan ng kanyang mukha ang pagpapakita ng pagmamangha. Sa loob ng ilang taon, hindi pa kailanman nabibigo si Jackie sa pagkilos laban sa mga ascender ng lower realms. Hindi niya inaasahan na ngayong araw, labis siyang nabigo sa isang napakasimpleng gawain. Naku, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi inaasahan ni Jackie na ang mukha niya ay tatangayin ng isang umaakyat na nilalang. Bigla siyang nagalit ng husto at akmang hahakbang papalapit at gagawa ng hakbang. Ngunit hindi pa siya nakakagalaw at pinigilan siya ni Big Brother. Jackie, huwag kang padalos-dalos. Habang sinasabi niya, lumapit siya sa harap ni Mateo at yumuko habang nakatiklop ang mga kamay sa harap habang sinasabi, ang kuya ay may napakadalisay na enerhiya ng asensya. Ito ay si Malcolm. Ano ang pangalan ng kuya? Hindi si Mateo isang taong padalos-dalos na umakyat lang. Alam niya ang mga bagay-bagay sa divine realm na parang palad niya mismo. Ang dalawang taong ito ay mga sundalo lamang na narito upang bantayan ang ascension pool. Mayroon pa rin silang malakas na puwersa sa likod nila at hindi sila maaaring masaktan. Sa huli, isa na lamang ascender si Mateo ngayon. Masyadong mahina ang kanyang lakas. Kanina, ang pagkilos para harapin si Jackie ay para lang din siyang pababain ng isang angkan, at hindi nila siya basta-basta minamasahe. Dahil may balak na palang makipagkaibigan si Malcolm yung ngayon, natural lang na malugod na pumayag si Mateo. Binubula mo ako. Ito si Mateo. Kaya, si Kuya Croswell pala. Masyadong pabaya ang kapatid kong ito sa mga ginagawa. Ngayon lang, nasaktan ka niya. Pero ang pagpigil sa mga umaakyat ay tungkulin din ng ating mga kapatid. Kuya Croswell, huwag kang magdamdam. Nakangiting sabi ni Mateo, masyadong sensitibo si Kuya Yu. Sa maliit na bagay na ito, hindi ito isa sa puso ni Croswell. Akala ni Malcolm noong una, dahil bata pa si Mateo at malakas din ang kanyang lakas, malamang na hindi siya magiging masyadong palabiro. Hindi niya inaasahan na ganito pala siya katalino. Maliban na lang, dahil dito, mas itinuring ni Malcolm si Mateo na mas mataas ang tingin. Ang batang ito ay tiyak na magiging isang mahalagang tao sa hinaharap. Kahit papaano, siya ay isang nilalang na kailangang tularan ng magkapatid na iyon. Ang taong iyon, kailangan siyang patayin agad ngayon o kaya naman ay makipagkaibigan ng maaga. Hindi naman siguro dapat masyadong makasakit ng damdamin ang isang tao. Haha, mabuti naman yan, mabuti naman yan. Napakadalisay ng enerhiya ng asensya ni Kuya Croswell. Hindi talaga ito parang isang bagong asensado na martial artist. Natatawang sabi ni Malcolm. Masyadong mabait si Kuya Yu. Medyo kakaiba lang talaga ang pamamaraan ng paglilinang na ginagamit nitong si Croswell. Para talagang mag-away kami, malamang hindi ako ang makakatapat ni Kuya Yu, nakangiting sabi ni Mateo.
Napakalalim ng talino nitong si Malcolm, gusto niyang subukan si Mateo. Pero matalinong pumayag si Mateo, at bahagyang nag-isip-isip tungkol sa paksang ito. Bukod pa rito, sinabi lang ni Mateo na hindi siya ang katapat ni Malcolm. Pero hindi niya sinabing hindi siya ang katapat ni Jackie. Bahagyang nag-alala si Malcolm at isinantabi ang pag-iisip na magtanong. Habang tumatawa ng malakas, sinabi niya, masyadong mahinhin si Little Brother Croswell. 712. Kung ikukumpara sa lower realms, mas matatag ang espasyo ng Divine Realm. Mas marami at komprehensibo rin ang Heavenly Daw na nakapaloob dito. Ang mga martial artist na nakakaintindi ng Heavenly Daw at mga konsepto nito ay medyo mas madali kumpara sa lower realms. Isa pa, ang kapal ng enerhiya ng asensya ay napakataas. Sa makatuwid, ang kabuoang lakas ng mga martial artist ay higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa sa lower realms. Lalo na sa mga martial artist na kakaakyat lang, halos madurage sila ng mga martial artist ng Divine Realm na nasa parehong rango. Ngunit ang ganitong uri ng pagkakaiba ay unti-unting magiging maliit kasabay ng paglipas ng panahon. Kung kaya't ang mga ascender ng lower realms ay may mas malaking potensyal kumpara sa mga katutubong martial artist ng Divine Realm. Para makamit ang mga kondisyon para sa pag-akyat sa ilalim ng limitasyon ng lower realms, ang kanilang talento mismo ay talagang isang pag-iral na parang hindi kayang abutin ng langit. Pagdating nila sa Divine Realm, kapag nasanay na sila rito, cultivation realm man ito o mga konsepto, isang pagsabog na parang sabog ang magaganap. Kakaunti lang ang ganitong sitwasyon. Ito ay dahil pagkatapos nilang makarating sa Divine Realm, wala na silang kwalifikasyon para mag-cultivate. Para sa karamihan ng mga ascenders, ang realidad na kailangan nilang isaalang-alang ay ang kaligtasan pa rin. Nahihitin ng talento ni Kuya Croswell ang iba. Gayunpaman, dahil isa kang ascender, ano pa nga ba ang dapat sabihin, kailangan pa rin itong linawin ni Kuya Yu sa iyo, sabi ni Malcolm. Tumango si Mateo at sinabing, Kuya Yu, sige lang at sabihin mo. Natural na alam ni Mateo na kahit anong puwersa ang kinabibilangan ng ibabang kaharian, kailangan nilang pagsilbihan ang puwersang iyon pagkatapos nilang umakyat. Kaming magkapatid ay naglilingkod sa sinaunang Opulent City. Ang sinaunang Opulent City ay kabilang sa Crimson Afterglow Holy Land. Ayon sa mga patakaran ng Crimson Afterglow Holy Land, ang mga ascenders ay dapat maglingkod sa banal na lupain sa loob ng 50 taon pagkatapos umakyat mula sa mas mababang mga kaharian. O kaya naman ay mag-ipon ng sapat na merit points at makakakuha ka ng kalayaan. Dahil umakyat si Little Brother Croswell sa aking sinaunang Opulent City, natural lang na kailangan mong maglingkod sa aking sinaunang Opulent City. Siyempre, kung ang pagganap ni Little Brother Croswell sa sinaunang Opulent City ay namumukod tangi at tatama sa karangyaan ng banal na lupain, isa na naman itong pagkakataon. Sa oras na iyon, kahit si Elder Brother, ako, ay kakailang ganing umasa kay Little Brother para sa suporta. Habang nagsasalita si Malcolm, paminsan-minsan niyang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Mateo. Ayon sa kanyang iniisip, sa sobrang pagmamalaki ni Mateo, tiyak na sisubog ang kanyang puso kapag narinig niya ang balitang ito. Pero sino ang mag-aakala na ang mukha ni Mateo ay nagpapakita lamang ng isang nag-iisip na ekspresyon, at tila hindi siya nagulat sa sitwasyong ito. Natapos makinig si Mateo at sinabi kay Malcolm habang nakahawak ang mga kamay, unang araw ni Kuya dito. Sa hinaharap, kakailanganin ko pa rin si Kuya Yu para makatulong pa. Nagmamadaling sinabi ni Malcolm na hindi siya maglakas loob. Kuya, ako, ay nanatili rin ng ilang taon sa sinaunang marangyang lungsod na ito. Kahit na hindi ako itinuturing na kahanga-hanga, mayroon pa rin akong ilang koneksyon sa lungsod. Kung may mga lugar kung saan ako maaaring makatulong para kay Kuya Croswell, huwag mag-atubiling magsalita. Nakangiting sabi ni Mateo, kung gayon, aabalahin ko si Kuya Yu. Pinangunahan ni Malcolm ang grupo ni Mateo na may 4 na miyembro patungo sa isang malaking bulwagan sa lungsod. Isang mukhang elder na manager ang sumalubong sa kanila. Katie Walalo, ang iilang ito ay kakaakyat lang. Kailangan ka naming abalahin para ayusin ang mga token ng pagkakakilanlan para sa kanila, sabi ni Malcolm. Sumulyap si Stuart Low kina Mateo at sa kanyang mga kasama. May bahid ng paghamak ang makikita sa kanyang mga mata. Pero tumingin ulit siya kay Malcolm at sinabing, hey, 4 na ascenders ang sabay-sabay na dumating. Ikaw,
Itong batang ito, siguradong nakapagdala ka na naman ng maraming magagandang gamit sa pagkakataong ito, di ba? Pero hindi nahiya si Malcolm. Hinailan niya si Stuart Lu sa isang tabi at palihim na itinulak ito. Paano ko makakalimutan si Stuart Lu kung may magagandang bagay naman? Hehe, itong bagay na ito? Ingatan mo, nakangiting sabi ni Malcolm. Matalas ang mga mata ng Katie walang silo. Sa isang tingin lang, naunawaan niya ang mabuti at masama sa mga bagay na iyon, at lubos siyang nasiyahan sa bagay na ito. Tinapik niya ang balikat ni Malcolm at sinabi, ikaw pa rin, itong batang ito, ang matalino. Kung mayroon mang magagandang gawain sa hinaharap, hindi kita malilimutan. Pero ngumiti si Malcolm at sinabing, dahil ganoon nga, kailangan kong magpasalamat ng malaki kay Stuart Lu. Nagpalitan ng tingin at ngumiti ang dalawa. Naiparating nila ang lahat ng walang salita. Tulad ng pagbibigay kay Buddha ng mga hiniram na bulaklak, si Malcolm ay hindi kailanman naging maramo. Si Stuart Lu ay may malapit na relasyon sa City Lord Manor, at ang kanyang autoridad ay napakataas. Natural lamang na kinailangang bumuo ni Malcolm ng mabuting relasyon sa kanya. Sa tuwing magpapadala siya ng mga ascenders dito para mangolekta ng mga identity token, lagi siyang magbibigay ng maliliit na bagay kay Stuart Lu. Kung hindi, ang trabaho ng pagbabantay sa Ascension Pool ay hindi rin mapupunta sa kanila. Huwag mong tingnan ang reklamo ni Jackie noon. Ang trabahong ito ng pagbabantay sa Ascension Pool ay talagang isang maginhawang trabaho. Medyo nakakapagod lang talaga. Hindi lang sila nakakapangikil ng kaunti sa mga ascenders, wala rin silang panganib sa kanilang buhay, at nagkaroon din sila ng malaking oras para mag-cultivate. Hindi lahat ay makakakuha ng ganoong trabaho. Bumalik si Stuart Lu, direktang naghagis ng 4 na identity token sa grupo ni Mateo na may 4 na miyembro at medyo naiinip na sinabi, kunin ang mga token at patikin ng dugo para kilalanin ang isang Panginoon. Ang token na ito, ingatan ninyo ito. Kung mawala ninyo ito, katumbas ito ng pagkawala ng inyong maliliit na buhay. Kunin ang mga token. Maaari kayong pumunta sa hilaga ng lungsod at mag-ulat. May mga taong mag-aayos para sa inyo na magmina ng mga mineral. Hanggang dito na lang ang sinasabi, agad na itikom ni Stuart Lu ang kanyang bibig at hindi nagsalita, na para bang nakakapagod ng magsalita pa. Ngunit hindi ito napigilan ni Matandang Holmes nang marinig niya ito. Sumigaw siya ng buong lakas, akin ang mga mineral. Nagbibiro ka ba? Si Stuart Lu ay kapareho ni Malcolm at matagal na siyang sanay sa ganitong uri ng ugali ng mga ascenders. Malamig lang niyang sinabi, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Ayos lang kung hindi ka sasama. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabala sa iyo, hanggat ang mga merit points sa loob ng iyong identity token ay nananatili sa estado ng 0, sa loob ng 10 araw, natural na may mga taong darating para burahin ka. Ang aking sinaunang marangyang lungsod ay hindi nagpapalaki ng mga taong walang ginagawa. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Matandang Holmes nang marinig niya iyon. Malinaw na hindi niya inakalang mayroon pa ring ganoong bagay. Isa siyang napakahusay na pinuno sa lower realms, at iginagalang ng lahat. Pero pagdating sa divine realm, kailangan niya talagang magmina ng mga mineral, mga ganitong bagay. Paulit-ulit itong pinag-isipan ni Matandang Holmes at hindi rin niya ito matanggap. Maliban na lang, alam din niya na hindi niya kayang talunin kahit ang 2 sundalo, lalo na ang iba. Hindi mimina ng mga mineral, ang tanging daan lamang ay ang paghihintay sa kamatayan. Malamig na ngumisi si Stuart Lu nang makita ang ekspresyon ni Matandang Holmes at sinabing, mabuti at natitimbang mo ang mga kahihinatnan. Huwag mong isipin ang pagtakas. Gugustuhin mong mamatay ka na lang. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo naman itong subukan. Maaari ko bang itanong kay Stuart Lu, ilang merit points ang makukuha natin sa pamamagitan ng paghuhukay ng mineral para sa isang araw? At ilang merit points ang kailangan natin kung gusto nating makamit ang kalayaan? Ang binata na tahimik sa buong oras ay biglang nagsalita upang magtanong. Habang nasa daan, nag-usap din si Matandang Holmes at ang binata kay Mateo ng ilang pangungusap. Kilalang-kilala na ng lahat ang isa't isa. Ang pangalan ng binata na ito ay Rowell, 50 taong gulang lamang. Ang buong pangalan ni Matandang Holmes ay Tobias Holmes ngunit siya ay 200 taong gulang na. Para makapag-cultivate hanggang sa Boundless Realm gamit ang 50 taon sa Lower Realms, itong si Rowell ay isa ring tunay na may talento.
Hindi pa rin matatakasan ng isang henyo ang kapalaran ng pagmimina ng mga mineral. Sinulyapan ni Stuart Lu si Rowell ng may pag-iisip at nakangiting sinabi, ayon sa iyong produktibidad sa pagmimina ng mga mineral, nag-iiba ito mula 1 hanggang 5 merit points araw-araw. Para makamit ang kalayaan, ang merit points na kailangan ay 100,000. Hindi napigilan ni Rowell at Tobias ang mapabuntong hininga ng marinig iyon. Ang paghuhukay ng mineral para sa isang araw ay makakakuha lamang ng 5 merit points. Kahit pakalkulahin nila batay sa 5 merit points, para makaipon sila ng 100,000 merit points, hindi pa rin sapat ang 50 taon. Hindi naman siguro ganoon kalaki ang kinailangan nilang maghukay ng mineral sa loob ng 50 taon, di ba? Nagkaroon ng udyok si Rowell na hatiin si Stuart Lu sa dalawa. Ginamit lamang niya ang 50 taon na oras para mag-cultivate at umakyat sa lower realms. Pagkarating niya sa Divine Realm, kinailangan niya agad maghukay ng 50 taon ng mineral. Sino ang pinukaw niya? Pero hindi niya lubos maisip ang cultivation ng Stuart Lu na ito. Kahit papaano, makumpirma niya na ang kabilang partido ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kung gagawa siya ng hakbang, katumbas iyon ng paghahanap ng kamatayan. 713. Hindi gaanong maraming prinsipyo ang masasabi sa silong ng langit. Malupit na ang mundo ng martial artist sa simula pa lang. Ang puntong ito ay hindi nabawasan sa Divine Realm kundi lalo pang lumakas. Ang mga martial artist ng mga nasa mababang kaharian ay hindi kabilang sa kahit anong puwersa, at ang kanilang mga kalakasan ay medyo mahina rin. Natural lamang na madali silang mabiktima ng mga patibong. Para sa mga umaakyat na hindi alam ang tunay na kwento, sila ay puno ng pananabik sa banal na kaharian, iniisip na ang lugar na ito ay isang magandang mundo, isang paraiso ng martial artist. Ngunit pagkatapos lamang nilang umakyat ay saka lamang nila natuklasan na hindi pala ito ang totoo. Maging ang mga katutubong martial artist ng Divine Realm ay pinagsamantalahan din ng mga matataas na antas ng martial artist. Ang pagnanais na magukit ng kalsada, paano ito magiging madali? Ang mga martial artist na kayang mag-cultivate hanggang sa tugatog sa Divine Realm ay nangangailangan ng mas matinding determinasyon at mas natatanging talento. Kung hindi, maaari lamang silang maglaho sa gitna ng karamihan. Ito. Maaari kayang bukod sa pagmimina ng mga mineral, wala nang ibang paraan para makakuha ng mga merit point. Hindi napigil ang magtanong si Tobias. Hey, meron naman? Siyempre, meron. Pero sa tingin mo ba ay may kakayahan kang makuha iyon? Tanong ni Stuart Lu nang may mapanghamak na tingin. Sa araw na ito, si Tobias ay nabugbog na ng hindi mabilang na beses. Ngunit hindi pa rin niya mapigil ang magtanong, Katie Walalo, sabihin mo na. Kumaway si Stuart Lu at sinabing, Little you, ang mga bagay na ito, ikaw ang magsabi. Buong araw na ipinapalam ng matandang ito ang mga bagay na ito. Nakakainis talaga. Kinilala ni Malcolm at sinabi kay Tobias, ang mga katayuan ninyo ngayon ay mga pansamantalang residente lamang ng Ancient Opulent City. Pagkatapos lamang ninyong makaipon ng 1,000 merit points, saka lamang kayo magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang maging opisyal na residente ng Ancient Opulent City. Sa panahong iyon, maaari na kayong maging katulad namin, maging mga gwardya ng Ancient Opulent City. Siyempre, makakahanap pa rin kayo ng iba pang mga trabaho. Ang mga trabahong ito ay may mga merit point bilang kabayaran. Natural na mas maganda ang mga ito kaysa sa pagmimina ng mga mineral. Kung nais ninyong makakuha ng merit points ngayon, maaari lamang kayong sumali sa mga misyon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mortality rate ng mga misyon ay napakataas. Kahit kami ay hindi nangangahas na sumali sa mga misyon ng madali. Kung kayo nga, ang ibig sabihin ng mga salita niya ay masyado kayong mahina. Hey, little you, bakit ka nagsasalita ng dituwirang paraan? Mga martial artist na katulad ninyong mga bagong ahon, ngayon ko lang nakitang bumalik ang mga sumasali sa mga misyon. Biglang dagdag ni Stuart Lu sa tabi niya. Nang marinig ito ng lahat, lalong lumakas ang tibok ng kanilang puso. Hindi ba't masyadong mataas ang bilang ng mga namamatay na ito? Nawala ang galit ni Tobias dahil dito. Nangahas ba siyang tanggapin ang mga misyong may 100% na mortalidad? Mas mabuting minahin ang mga mineral ng masunurin. Stuart Lu, may mga misyong kayang gawin ang mga alchemist.
Biglang nagtanong si Mateo na hindi nagsalita. Hindi nagulat si Mateo sa paraan ng pamamahala ng sinaunang Marangyang lungsod. Para umunlad ang isang puwersa, hindi maiiwasang kailangan nilang pagsamantalahan ang interes ng mga pinakamababang antas ng martial artist, at hayaang lumakas ang malalakas mula roon. Pero alam din ni Mateo na ang mga katayuan ng mga alchemist sa Divine Realm ay karaniwang napakataas. Kung ganoon nga, bakit hindi siya lumilitaw na may pagkakakilanlan bilang isang alchemist? Medyo nagulat na tumingin si Stuart Law kay Mateo at sinabing, isa kang alchemist. Tama iyan. Bahagyang uming si Stuart Law at sinabing, walang silbi. Isa ka lamang sa Divine Traversing Realm at hindi ka rin makakapagpino ng Tier 6 na medicinal pills. Ang mga misyon sa ilalim ng Tier 6 na ay walang merit points. Nakangiting sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ko mapino ang Tier 6 na medicinal pills, may kakayahan pa rin akong magligtas ng mga tao. Maaari ko bang abalahin si Stuart Law para matulungan akong mag-check-in kahit kaunti? Itong simpleng regalo, ituring mo na lang itong panimulang regalo na ibinibigay ko kay Stuart Law. Casual na kumuha si Mateo ng Tier 6 na spirit medicine, at ipinasa ito sa harap ni Stuart Law. Tinanggap ni Stuart Law ang spirit medicine at gulat na sinabi, kahit na ang Tier 6 na spirit medicines ay hindi gaanong maituturing sa Divine Realm, bibihira lang ang mga ito sa lower realms. Nakangiting sabi ni Mateo, nagkataon lang na may nasagasaan din si Junior. Dahil iniisip kong hindi ko rin ito magagamit sa sarili ko sa ngayon, mas mabuting ibigay ko na lang ito kay Senior bilang pabor. Ang spirit medicine na ito ay hindi isang bagay ng Endless World kundi kinukupit ni Mateo sa God-prohibited demon region. Sa totoo lang, marami pa siyang gamot na ginagamit sa espiritu. Pero halatang hindi niya kayang alisin ang mga ito. Naiintindihan pa rin niya ang loika ng isang inosenteng tao na mapapahamak dahil sa kanyang kayamanan. Sa totoo lang, nagawa na ni Mateo na pinuhin ang Tier 6 na medicinal pills ngayon. Pero pagkatapos makapasok sa Divine Realm, ayaw ni Mateo na labis na ilantad ang kanyang sarili. Bago pa man mapataas ang kanyang mga pakpak, ang labis na paglalantad ng kanyang sarili ay magdudulot lamang ng isang nakamamatay na sakuna. Bagamat malawak ang teritoryo ng Divine Realm, ang Medicine King Hall ay isa sa 8 dakilang super banal na lupain. Napakalaki ng kapangyarihan nito. Kung gaano kalakas ang lakas ng isang super banal na lupain, hindi kayang intindihin ng mga ordinaryong martial artist. Kung may anumang chismis na makakapasok sa pandinig ni Carson, mas malaki ang mawawala kaysa sa mapapala. Kahit sa Divine Realm, ang mga taong kayang tumalon sa mga realm at magpino ng mga medicinal pills ay napakabihira rin. Kung itatatag niya ang kanyang reputasyon at mapuko ang atensyon ng mga mapagmasid at masigasig na tao, hindi iyon magiging mabuti. Pamilyar na pamilyar sa kanya si Carson. Kung hahayaan niya itong makita ang mga gamot na pinino niya mismo, tiyak na makikilala niya ito sa isang sulyap lang. Masasabing pagkatapos makarating sa Divine Realm, may panganib sa paligid. Hindi rin magalang ang Stuart Law na ito, agad niyang itinago ang gamot na may kinalaman sa espiritu. Hey, ikaw? Itong batang ito, ay may matatalas na mata. Kalimutan mo na yan, alam kong hindi ka sanay sa pagmimina ng mga mineral. Natural lang na may mga misyon ang mga alchemist. Pero kung hindi mo matatapos ang mga yan, huwag mong sisihin ang matandang ito. Sabi ni Stuart Law. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat, Stuart Law. Saan man maglakad ang isang tao, palaging naroon ang mga sugatan at may sakit. Ang kakayahan ng mga alchemist na siyang pinakamalalim na nakaugat sa puso ng mga tao ay ang pagpino ng mga tableta. Ngunit ang pagpino ng mga tableta ay hindi kayang ganap na masakop ang lahat ng bagay na mayroon ang isang alchemist. Hanggat ang isang tao ay mahusay sa teorya ng medisina, ang mga low-level alchemist ay maaaring pretuhin ang mga high-level martial artist sa parehong paraan. Kung si Mateo, isang mataas na emperador ng alchemy, ay mapipilitin lamang maghukay ng mga mineral, maaari talaga siyang matamaan ng ulo at mamatay. Kumuha si Stuart Law ng isang jade tablet at inihagis ito kay Mateo, sabay sabi, nako, mga misyong alchemist ito. Ang minimum ay tier 6. Kailangan mong mag-ingat.
Huwag mong sisihin ang hindi ko pagbabala sa iyo, ang pag-abot ng lampas sa iyong abot sa Divine Realm ay maaaring magdulot ng pagkawala ng iyong buhay. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat sa paalala ni Stuart Law. Nakuha ni Junior. Gaya ng sinabi niya, tinanggap ni Mateo ang Jade Tablet at ipinasok ang kanyang banal na pakiramdam sa loob. Isang malaking grupo ng mga misyon ang nakatatak sa utak ni Mateo. Gaya ng sinabi ni Stuart Law, ang karamihan sa mga misyon ng alchemist ay pawang naghahanap ng mga tableta. Gayunpaman, palaging may ilang mahirap at kakaibang mga sakit na hindi madaling gamutin at kailangang maghanap ng mga alchemist. Pinunasan ni Mateo ang mga misyon, pagkatapos ay ibinalik ang Jade Tablet kay Stuart Law at sinabing, nakapag-iwan na ako ng marka sa mga misyong gusto kong gawin. Kailangan kong abalahin si Stuart Law para matulungan akong gawin ang mga misyon. Nang marinig ni Stuart Law ang sinabi ni Mateo, hindi niya maiwasang maghinala. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Mateo ay parang higit sa isang misyon ang ginawa niya. Nang ilubog niya ang kanyang banal na sentido sa loob ng Jade Tablet, hindi sinasadyang nang inig ang kanyang mga kamay at muntik na niyang ihagis ang Jade Tablet. Ikaw. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Ang daming misyon na gagawin ng sabay-sabay. Tiningnan ni Stuart Law si Mateo na parang nakakita ng multo. May hindi ba naaangkop? Nagdududang tanong ni Mateo. Why ikaw? Talagang pinapagalit mo ang matandang ito hanggang sa mamatay. Kung hindi dahil sa spirit medicine, hindi ka naman siguro aabalahin ang matandang ito. Sa bawat misyon mo, kailangang bawasan ng City Lord Manor ng 20% ng merit points. Napakaraming misyon ang natapos mo ng sabay-sabay, pero kung hindi mo matatapos ang mga ito, direkta kang bubuwagin ng City Lord Manor. May kilos si Stuart Law na inaasahan niyang mas maganda mula sa kanya. Saka lang biglang natauhan si Mateo. Ngumiti siya at sinabing, maraming salamat sa babala ni Stuart Law. Gayunpaman. Napakasimple lang ng mga misyong ito. Walang masama. 714. Simple lang. Naku, napaka-inosente mo. Sa ilang misyong pinili mo, marami ng matataas na ranggong alchemy ancestors na nakatanggap ng mga ito dati sa lungsod. Pero lahat sila ay nabigo. Ikaw ba, isang hambog na batang umakyat lang, ay talagang iniisip na kahanga-hanga ka? Naiis na sabi ni Stuart Law. Nakatingala ang batang ito. Mamaya, kapag nakaranas na siya ng malaking kawalan, huli na ang lahat kung gugustuhin niyang magsisi. Kung hindi niya matatapos ang mga misyon sa loob ng 10 araw, sa kasalukuyang 0 merit point state ni Mateo, kailangan siyang mapatay. Alchemy ancestors ba yan? Walang kwenta ang mga ninuno ng alchemy sa paningin ni Mateo. Mukhang wala namang sasabihin si Mateo. Nakita ni Stuart Law na malinaw na determinado na ang batang ito. Bigla niyang inalis ang ekspresyon ng mukha niya at nakangiting sinabi, hey, naalala ka lang pala ng matandang ito dahil sa spirit medicine. Dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, nasa iyo na rin yan. Nakangiting sabi ni Mateo, maraming salamat po, Senior. Dumilim ang ekspresyon ni Stuart Law, at malamig siyang sumangot. Hindi nagsalita si Malcolm sa tabi niya habang nakatingin sa kanya pero pinagmasdan niya ng mabuti ang eksenang ito. Sa simula, inakala niyang isang henyo sa martial path si Mateo. Hindi niya inaasahan na isa pa rin pala siyang alchemist. Kung titingnan ang mukhang puno ng kumpiyansa ni Mateo, kahit papaano ay mayroon din siyang lakas sa alchemy sovereign realm. Paano nga ba nag-cultivate ang batang ito? Ang personalidad ni Malcolm ay parang may tinapay na nilalagyan ng mantikilya sa magkabilang panig. Siya ay napakapopular sa sinaunang marangyang lungsod na ito at nagkaroon ng maraming mabubuting kaibigan. Maging ang Stuart Law na ito ay binigyan din siya ng espesyal na atensyon. Kahit nakahanga-hanga si Mateo, isa pa rin siyang ascender. Ayon sa naiisip ni Malcolm dati, kinailangan pa ring maghukay ni Mateo ng ilang taon ng mineral sa mga kuweba. Old man o dragon, makikilala rin ito pagkalipas ng ilang panahon. Sino ang mag-aakala na hindi pala talaga kayang maghukay ng mga mineral si Mateo at gusto niya talagang magsagawa ng mga misyon ng alchemist ngayon din. Alam ni Malcolm na hindi lamang mababa ang panganib sa mga misyong alchemist, kundi mataas din ang mga gantimpala. Kung ikukumpara sa mga misyong isinasapanganib ang buhay ng isang tao para sa mga martial artist, ang mga misyong alchemist ay halos walang anumang panganib. Sa pinakamarami, ito ay dahil lamang sa pagbawas ng ilang merit points ng City Lord Manor.
Ang mga alchemist na may kakayahan ay hindi nagkulang ng ganitong merito points. Pero iba si Mateo. Isa siyang ganap at ganap na baguhan na walang kahit anong merit points. Bukod pa rito, si Mateo ay isa lamang alchemy sovereign. Paano niya makukumpleto ang mga misyon na nasa tier 6 pataas? Kung ang sarili niyang ikapapahamak talaga ang hinahanap ni Mateo, kalimutan mo na rin iyon. Pero kung mayroon talaga si Mateo ng ganitong kakayahan, kailangan niya talagang makipagkaibigan ng maayos. Kuya Croswell, kara-rating mo lang at wala ka ring masyadong alam tungkol sa sitwasyon sa lungsod. Paano kung siyo na lang ang maging gabay mo? Kusang loob na lumapit si Malcolm para mag-alok. Pero ang mga sinabi ni Malcolm ay nagdulot ng gulat na tingin kay Stuart Law. Ang karakter ni Malcolm, natural lang na may kamalayan siya. Sa totoo lang, handa siyang maging gabay ng punk na ito. Maaari kayang may kakayahan talaga ang batang ito. Gayunpaman, mabilis niyang pinag-isipan ang link dito. Tiyak na nakita ni Malcolm na napakabaliw ng batang ito, kaya gusto niya itong itaya. Kaya naman, sinulyapan niya si Mateo ng may pag-aalinlangan. Hayaan silang maghabulan. Alinman sa dalawa, ang dapat sabihin ay nasabi na. Tungkol naman sa pagboboluntaryo ni Malcolm sa kanyang serbisyo, natural lang na hindi tatanggi si Mateo. Wala talaga siyang kaalam-alam sa sitwasyon sa sinaunang marangyang lungsod na ito. Medyo maayos pa rin ang pagkakaroon ng isang lokal na ahas bilang gabay. Kung gayon, aabalahin ko si Kuya Yo, sabi ni Mateo nang nakangiti. Haha, parang mga dating magkaibigan na tayong magkakapatid sa unang pagkikita pa lang. Ano ang maituturing na maliit na bagay na ito? Jackie, bumalik ka muna sa Ascension Pool. Sasamahan ko si Little Brother Croswell na maglakad ng isang ikot, utos ni Malcolm. Habang naglalakbay, si Jackie ay labis na nagdududa tungkol sa mga ikinilos ni Malcolm. Bukod dito, hindi siya naniniwala na kayang tapusin ni Mateo ang mga misyong alchemist na ito. Biro yan. Mapagkakatiwalaan ba ang isang alchemist na wala man lang badge? Pero sa pagitan nila ni Malcolm, palaging nangunguna si Malcolm. Nang makitang inuutusan siya ni Malcolm, nagkusa rin siyang umalis. Kung tungkol naman kina Tobias at Rowell, natural lang na maging mausisa rin sila. Ngunit wala silang oras para magpahinga rito. Maaari na lamang silang sumuko sa kapalaran at magulat sa mga minahan. Ang pamilya Go, isa sa 3 dakilang aristokratang pamilya ng sinaunang lungsod ng Karangyan. Sa mga misyong isinagawa ni Mateo, may isa na ibinigay ng pamilya Go. Ang merit points ng misyong ito ang pinakamataas sa lahat ng misyon. Ito ay umabot sa 500 merit points. Kung ito ay paghuhukay ng mga mineral, kakailanganin mong maghukay ng buong 100 araw. Napakahalaga ng mga merit points sa Ancient Opulent City. Kahit isang merit point ay hindi rin ganoon kadaling makuha. Habang nasa daan, nakinig si Mateo sa paliwanag ni Malcolm, at mayroon din siyang parang pamantayan sa kanyang puso. Hindi dapat isipin na ang pagmimina ng mga mineral ay simpleng trabaho lamang. Ang pagnanais na makakuha ng 5 merit points araw-araw ay halos imposibleng mangyari. Maliban na lang kung ang swerte ng isang tao ay hindi kapanipaniwala at nakapaghukay ng napakataas na kalidad ng mga kristal ng Earth Essence, saka lamang makakakuha ng 5 puntos ang isang tao. Sa karamihan ng mga pagkakataon, mayroon lamang 2 hanggang 3 puntos ng merito. Para sa mga martial artist na kakaakyat lang, ang pagmimina ng mga mineral ang halos tanging paraan para makakuha ng merit points. 500 merit points, kahit para sa isang lokal na ahas tulad ni Malcolm, malaking halaga na rin iyon ng kayamanan. Dahil sa kapal ng essence energy ng Divine Realm, ang kalidad ng mga essence crystal ay mas mataas kumpara sa mga high-grade essence crystal ng lower realms. Ang isang piraso ng kristal ng Earth Essence ay katumbas ng 1,000 piraso ng high-grade na kristal ng Essence. Ang mga ordinaryong kristal ng Esensya ay basura lamang sa Divine Realm. Manem. Hindi ba't sinakababatang Kuya Yu ito? Bakit malaya kang pumunta ngayon at hanapin si Kuya, ako, para uminom ng alak? Kara-rating lang na Mateo at Malcolm sa labas ng pasukan ng pamilya gunang lumabas ang isang lalaking mukhang manager at agad na binati si Malcolm. Hey! Saan pupunta si Kuya Omar? Nakangiting bati ni Malcolm, habang nakatingin ng malapit sa kabilang panig. Hay nako, nakababatang kuya, kung hahanapin mo ang kuya para uminom ng alak, kailangan itong ilipat sa ibang araw.
Pinapante ako ng pinuno ng pamilya kay Stuart Lu doon para kanselahin ang misyong ibinigay doon dati. Kamakailan lang, palaging may mga walang kwentang alchemist na minamaliit ang sarili nilang kakayahan at kinakalaban ang mga misyon ng pamilya Go. Sa huli, hindi nila natupad ang kanilang tungkulin na labis na ikinagagalit ng pinuno ng pamilya. Walang lakas na sabi ni Omar. Nang marinig ito ni Malcolm, hindi mapigil ang maging awkward ang ekspresyon ng mukha niya, na para bang siya ang tinutukoy ni Omar Go. Matalas din ang loob ni Omar. Nang makita niya ang ekspresyon ni Malcolm, hindi niya maiwasang magtanong ng may kuryosidad, ano? Sa hitsura mo, nandito ka kaya para sa misyong ito? Hey, kailan pa lumago ang kakayahan mo, nakababatang kapatid, para maging isang alchemist? Habang nagsasalita siya, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Omar. Alam ni Malcolm na hindi niya ito may tatago at ang tanging nasabi na lang niya, hindi naman sa tinanggap ito ng batang kapatid na ito, pero natanggap ito ng batang kapatid na Crosswell. Pero sa tingin ko ay may kakayahan si batang kapatid na Crosswell. Bakit hindi? Hayaan siyang subukan. Sa totoo lang, wala ring tiwala si Malcolm sa kanyang puso. Tutal, doon naman nakalagay ang cultivation realm ni Mateo. Hindi rin niya inaasahan na ganito pala ang kasalukuyang saloobin ng pamilya Gu sa mga taong sumasailalim sa mga misyong ito. Kung alam niya lang noon pa, hindi sana niya sinasadyang masangkot sa isang magulong sitwasyon. Ang pamilya Gu ay isa sa 3 dakilang aristokratikong pamilya ng sinaunang Opulent City. Ito ay isang buhay na ang lakas ay pangalawa lamang sa City Lord Manor. Kung masasaktan niya ang pamilya Go, maaari nilang kurutin ang isang taong walang katulad niya hanggang sa mamatay gamit ang isang kamay. Hindi dapat ituring siyang kapatid kapag tinatawag niya itong si Omar. Diyos ko ang nakakaalam kung ilang beses na mas mataas ang katayuan ni Omar kaysa sa kanya. Para maakyat si Omar sa linyang ito, gumastos din si Malcolm ng napakataas na presyo. Pero kung masasaktan ni Malcolm ang pamilya Go, tiyak na haharapin siya ni Omar ng walang anumang paggalang. Hindi kinukonsinti ng mukha ng isang malaking angkan ang pagmumura. Akala niya noong una ay bibigyan siya ni Omar ng kaunting konsiderasyon dahil sa mukha nito, na alam niya iyon sa sandaling marinig niya, agad na nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nakababatang Kuya Yo, pinapahirapan mo ako rito. Ang misyong ito ng ating pamilya, hindi ka pa ba malinaw? Ilang matataas na ranggong alchemy ancestor sa lungsod ang wala ng gana. Kahit nabaguhan pa lang ang mga sumali sa misyon, kahit papaano ay mga powerhouse din sila ng alchemy ancestor. Wala man lang badge ang batang ito. Nandito siya para mangisda sa maputik na tubig sa isang sulyap, di ba? 715. Hindi man lang naging magalang ang mga sinabi ni Omar, ni hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting ekspresyon si Mateo. Ang pagsasabi ng mga ganoong salita sa harap ng iba ay hindi lamang pambabatikos sa iba, isa rin itong labis na kawalang galang. Maliban kay Omar, bilang head steward ng Gu family, mayroon siyang lakas at kapangyarihan para hindi igalang ang mga tao. Isa lamang maliit na divine traversing realm. Hindi niya ito itinuring na mahalaga. Ito. Natigilan si Malcolm, nakakailang. Nakababatang Kuya Yo, huwag mong sisihin ang kuya sa hindi pagtanggap sa iyo, seryoso talaga na napaka hindi maaasahan ng batang ito. Hindi mo pinag-isipang mabuti. Kaya bang gamutin ng isang batang divine traversing realm ang sakit ng panganay na binibini? Madali pa ring maayos ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa akin, pero kung may inis ka sa family head, alam mo na ang kahihinatnan. Sabi ni Omar nang hindi iniinda ang kanyang mukha. Hindi napigilan ni Malcolm ang magulat nang marinig niya iyon. Para lang itong pagtanggap sa isang misyon. Hindi rin niya inakala na ganito pala talaga ang mangyayari. Tumingin siya kay Omar at muling sumulyap kay Mateo, at napansin niyang walang pakialam si Mateo na parang wala lang sa kanya ang ugali ni Omar. Maaari kayang talagang may kumpiyansa si Mateo na magtagumpay. Hindi maiwasan ni Malcolm na maalala ang hitsura ni Mateo noong kakaakyat pa lang niya. Tila ganito rin ang ekspresyon niya. Nang panahong iyon, inakala rin ni Malcolm na babagsak si Mateo sa isang tama lang. Sino ang mag-aakala na si Jackie mismo ay mapipilitang sumuko? Kung talagang kahanga-hanga ang kakayahan ni Mateo sa alchemy, tiyak na magiging isang pangunahing tauhan siya na magdudulot ng kaguluhan sa Ancient Opulent City sa hinaharap. Alam lang ni Malcolm ang sakit ng panganay na binibini ng pamilya Go.
Maraming alchemy ancestor powerhouses ang hindi alam ang gagawin. Kaya ba ni Mateo? Kung ikinagalit niya ang pinuno ng pamilya Go, ang kahihinatnan nito. Magsugal o hindi. Kuya, hayaan mo siyang subukan. Ang nakababata kong kapatid na ito ay isang divine physician sa alchemy path. Siguro kaya niya talaga. Kung may problema, sasagutin ito ni Yo. Sinabi ni Malcolm ang pangungusap na ito sa utos ng kanyang supernatural na kapangyarihan. Medyo nagulat na sumulyap si Mateo kay Malcolm pero hindi pa rin siya umiimik. Haha, ikaw ang bahala dyan. Kaya mo ba? Naku, little you, hindi ko inakalang kaya mong maging mayabang dahil lang sa karaniwan kitang tinatawag na nakababatang kapatid. Kapag nagalit na ang family head, kahit ako hindi ko na matitiis. Sa anong batayan mo ito babayaran? Isang hambog na batang walang alchemist badge, isa pa ring alchemy path divine physician, itigil mo na yan. Sigaw ni Omar nang walang pagsasaalang-alang sa nararamdaman. Ikaw. Medyo nakakainsulto ang mga sinabi ni Kuya. Galit na galit si Malcolm hanggang sa maging berde ang mukha nito. Karaniwan, hindi siya nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa magulang kay Omar. Sino ang mag-aakala na ang lalaking ito ay isa palang walang utang na loob? Hindi lang siya walang silbi sa oras ng kagipitan, nakakainis pa ang mga salitang sinabi niya. Hey, nakakainsulto ba ito? Naku, little you, karaniwan, nakikita kong matalino kang tao. Bakit ka nagkukunwaring magulo ang ulo ngayon? Ang pagtawag sa iyo bilang nakababata kong kapatid ay dahil sa pagiging matino mo. Sa tingin mo ba talaga? Kapantay kita. Unti-unting naging malamig ang tono ng boses Omar na ikinagulat ni Malcolm. Bagamat isang katulong si Omar, siya ang punong kaitiwala ng pamilya Go. Ang kanyang awtoridad ay napakadakila. Napakadali lang talagang makitungo sa isang walang kwentang tulad ni Malcolm. Sa pagkakataong ito, bigla niyang naramdaman na may tumapik sa kanyang balikat ng 2 beses mula sa likuran. Paglingon niya, si Mateo pala iyon. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may bahagyang ngiti, Kuya Yu, tara na. Ang kahihiyan na ibinigay niya sa iyo ngayon, ay ibabalik mo sa kanya ng 10 beses sa susunod na araw. Hindi pa kailanman tumingin ng diretso sa mata ni Mateo si Omar. Nang marinig niya ang pagsasalita ni Mateo ng mga walang kabuluhang kalokohan, sa oras na ito, humagalpak siya ng tawa at sinabing, Punk, hindi ka ba natatakot na mapunit ang dila mo kapag nagsasalita ka ng malaki? Sa sinaunang marangyang lungsod na ito, may mga taong kayang ipahiya ako, Omar, talaga namang may mga taong kayang ipahiya ako. Pero, tiyak na hindi ikaw ang taong iyon. Hindi ako. Siya yan. Itinuro ni Mateo si Malcolm gamit ang daliri niya. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Mateo at umalis. Walang tigil na kumurap si Malcolm, nagngingit-ngit ang mga ngipin, at umalis kasama si Mateo. Habang si Omar ay tumingin sa likuran ni Mateo nang may malungkot na mukha at sinabing may malamig na ngisi, hey, isang punk na hindi ko alam kung saan nanggaling. Napakayabang. Ang lakas ng loob na magsalita ng ganito sa matandang ito, pagod na sa buhay. Kapatid na Crosswell, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Naabutan ni Malcolm si Mateo at nagtanong. Ngumiti si Mateo at sinabing, mukhang napakasimple lang ng iniisip ko. Dahil ganito ang ugali ng pamilya Go, magsimula tayo sa mga simpleng misyon. Aling misyon ang mas simple? Alam ni Malcolm na si Mateo ay sumasailalim sa 7 hanggang 8 misyon sa isang paghinga lamang. Alam na niya ang nilalaman ng mga misyong ito. Sa kanyang paningin, tila wala ni isa ang natapos. Maraming misyon ng mga alchemist. Ngunit marami-rami rin ang mga alchemy ancestors sa lungsod. Kaya ang mga misyong maaaring makumplito ay tiyak na tapos na lahat. Ang natitira ay pawang mga misyong hindi natapos ng mga alchemy ancestors na ito. Mga misyong tulad nito, alin ang madali? Nag-isip sandali si Mateo at sinabing, ito. Dinala ni Malcolm si Mateo sa isang tirahan sa silangan ng lungsod na balisa at may pag-aalinlangan. Hindi kalakihan ang tirahan, ngunit napakaganda nito. Sa sinaunang marangyang lungsod, para magkaroon ng ganitong tirahan, ang kanilang lakas ay walang anumang hinala. Maaari ko bang itanong kung naroon si Lord Toby yan? Nandito kami para sa misyong ibinigay mo. Naramdaman ni Malcolm na medyo natuyo ang kanyang lalamunan.
Dahil itong si Tobian ang numero unong swordsman ng Ancient Opulent City, isang powerhouse ng Heaven Enlightenment Realm. Ang Tobian na ito ay ang alamat ng sinaunang Marangyang Lungsod. Maging ang Panginoon ng lungsod, ang kanyang kamahalan, ay nagpakita rin sa kanya ng kaunting paggalang. Isang napakalaking figure, kahit patapak-tapakan lang ang paa niya ay halos mapanganga ang sa unang Marangyang Lungsod. Hindi nakalok ang pinto. Pumasok kayo, ang boses ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang tila medyo pagod. Nang marinig iyon ni Mateo, itinulak niya ng diretso ang pinto at pumasok. Nag-isip si Malcolm at sumunod din sa loob. Dumaan si Mateo sa pangunahing bulwagan at direktang pumasok sa likurang manor. Mahina niyang itinulak ang pinto, isang lalaking nakaputi ang kasalukuyang nakaupo sa tabi ng kama at may pagod na mukha. Kahit hindi sinasadya, ang aura sa katawan ng lalaki ay walang kapantay na makapangyarihan. Ang lalaking ito ay malinaw na si Tobian. Isang babae ang nakahiga sa kama. Ang babae ay payat at nasa bingit na ng kamatayan. Nang makitang pumasok ang dalawa ni Mateo, hindi napigilan ng lalaki ang bahagyang pagkunot ng noo habang malungkot niyang sinasabi, Divine Traversing Realm. Ikaw ba ang gumawa ng misyon? Suot ni Malcolm ang kasuotan ng City Lord Manor. Maliwanag na imposibleng gawin ang misyon. Kung gayon, ang naroon lamang ay ang batang lalaking ito ng Divine Traversing Realm. Mahina ang paghinga, malabo ang banal na kaluluwa. May mga senyales na binibilang na ang kanyang mga araw. Kung may oras si Senior June para magduda kung may kakayahan itong si Croswell, mas mabuting hayaan mo muna akong mag-diagnose, malamig na sabi ni Mateo. Hindi napigilan ni Tobian ang bahagyang panginginig nang marinig iyon, at sinabi niya, Nako, huwag mo akong paglaruan. Kung hindi, mamamatay ka ng napakasama. Ang mga salitang ito ay sinabi ng may nag-aalab na hangarin na pumatay. Ngunit tabi, si Malcolm ay nanginginig sa kanyang mga bota. Huwag mong tingnan ang pino at eleganteng anyo ni Tobian. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng massacre. Kahit na ilang taon na niyang hindi na ipapakita ang kanyang kakayahan sa harap ng mga tao, walang nag-isip na isa siyang walang kinikilingang tao. Tunay nga, ang mga misyong isinagawa ni Mateo ay hindi madaling harapin. Habang iniisip ang mga pangyayaring ito, hindi mapigilan ni Malcolm na pagpawisan sa takot para kay Mateo ng palihim. Siyempre, pinagpawisan din siya ng malamig para sa sarili niyang buhay. Naupo si Mateo sa tabi ng kama at sinimulang basahin ang pulso ng babaeng iyon. Maya-maya, nagsimulang kumunat ang noo ni Mateo. Naiirite na si Tobian sa simula pa lang. Nang makita ang eksenang ito, hindi niya mapigil ang mapamura sa kanyang puso. Ang ekspresyon ni Mateo ay eksaktong kapareho ng mga taong dumating noon. Halatang hindi alam kung ano ang gagawin muli. Ang apoy ng puot sa kanyang puso ay kasalukuyang walang mailabas na lugar, ngunit may mga taong hindi natatakot na mamatay at ihatid ang kanilang sarili sa kanyang bahay. Ilang babae kaya ang meron si Senior June? Biglang tanong ni Mateo nang walang tugma o dahilan. 716. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad na bumaba ng ilang degree ang temperatura sa bahay. Nagulat si Malcolm at dali-daling hinayla si Mateo at mahinang sinabi, Munting ninuno ko, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Galit na galit si Lord June para sa isang babae noon, pinatay niya ito hanggang sa mabaligtad ang Ancient Opulent City, at direktang winasak ang isang malaking angkan. At ang babaeng iyon ay siya mismo sa harap mo. Tumutulo na ang mga butil ng pawis kay Malcolm. Hinahawakan lang ni Mateo ang masakit na bahagi. May dalawang bagay na pinakatanyag kay Tobian sa Ancient Opulent City. Ang una ay ang pagpatay niya ng mga tao nang walang pag-aalinlangan. At ang pangalawa ay ang kanyang pagkahumaling. Ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Mateo kanina ay pabago-bago ang pag-ibig ni Tobian. Hindi ba't nakamamatay iyon? Binata, narito ka ba para sadyang pagtawanan ang kagalang-galang na ito? Kung ganoon nga talaga, nakamit mo na ang iyong layunin. Malamig na sabi ni Tobian. Si Tobian ang bantog na Heaven Enlightenment Realm powerhouse ng Ancient Opulent City. Ang pagpatay sa dalawang ito sa harap niya ay isang bagay din sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay. Pero tila walang kaalam-alam si Mateo habang sinasabi niya, wala naman. Kung ganoon, kakaiba yan.
Sinong babae ang may malaking galit sa iyo, para gustuhin ka pang mamatay ng may matinding pagsisisi kahit pa isinasakripisyo niya ang sarili niyang buhay? Tumaas ang kilay ni Tobian at nagtanong, Ano ang ibig sabihin ng mga sinabi mo? Sabi ni Mateo, si Madam June ay pinahihirapan ng sumpa ng kaluluwa at bangungot. Isinusumpa ng tagapagsalita ang taong mahal nila na tumanda at mamatay ng mag-isa nang hindi kailanman ipinapasok ang samsara bilang kabayaran. Ang ganitong uri ng sumpa ay lubhang mabangis. Bukod pa rito, ito ay isang tipikal na halimbawa ng pananakit sa iba ng walang benepisyo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga gumagamit ng kasanayang ito ay pawang mga babaeng hindi makakakuha ng taong mahal nila na nagdudulot ng puot bilang resulta ng pag-ibig. Sa ganoon lamang nila hindi magtataksil na ipagkanulo ang kanilang sariling banal na kaluluwa bilang kabayaran at kailangan ding maging dahilan upang hindi makamit ng kabilang panig ang tunay na pag-ibig. Nabigla si Tobian nang marinig iyon. Ang kahangahangang momentum kanina ay agad na naglaho at nawala ng malay. Ito. May batayan ka ba sa pagsasabi nito? Tanong ni Tobian. Noong nagsimula pa lang ang sakit ni Madam June, binabangungot ba siya araw-araw? Karaniwan, wala siyang gana kumain, walang gana, at tila hindi niya kayang iangat ang kanyang loob sa kahit ano. Tanong ni Mateo. Dahil dito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Tobian at tumango siya at sinabing, tama, ganoon nga. Noong una, hindi ito pinansin ni Emma. Sino ang mag-aakala na ang sitwasyon ay lalong magiging seryoso? Sa huli, naging ganap itong hindi mapigilan. Tama iyan. Pagkatapos gamitin ang skill na ito, hindi ito agad magpapakita ng epekto kundi mananatili sa loob ng 5 hanggang 7 taon. Pero kapag sumabog na ito, para itong tubig baha at mababangas na halimaw, mawawala ng kontrol. Sa loob ng 1 taon, ang taong pinatawan ng sumpa ay pahihirapan ng banal na kaluluwa hanggang mamatay. Kung tama ang aking mga haka-haka, isang mahalagang pangyayari ang dapat nangyari kay Senior June 6 hanggang 7 taon na ang nakalilipas, malamig na sabi ni Mateo. Hindi pa nakapagsasalita si Tobian nang biglang tumalon si Malcolm. 7 taon na ang nakalilipas, hindi ba't ito ang araw na nagsagawa ng sunod-sunod na pagpatay si Senior June, at nilipol ang pamilyang Tenson? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Tobian, at napaatras siya ng ilang hakbang ng sunod-sunod. Bumulong siya ng malalim, ito. Hindi pwede, di ba? Maaari bang siya yun? Para bang nawala ng malay si Tobian. Malinaw na tama ang sinabi ni Mateo. Medyo nagdududa lang si Mateo. Kung titingnan ang itsura ni Tobian, hindi siya kamukha ng mga taong nambababae. Bakit naman gagamit ng ganitong paraan ang isang tao para harapin siya? Mukhang totoo ang alamat na yan. Bulong din ni Malcolm. Nagtatakang tumingin si Mateo at nagtanong, anong alamat? Matalim na tiningnan ni Malcolm si Mateo, iniisip sa sarili na ang lalaking ito ay sadyang napaka-Diyos. Malinaw na isa siyang martial artist na kakaakyat lang at binigkas niya ang mahigit kalahati ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na parang nakita niya mismo sa pamamagitan ng pagsuri ng palso. Ngunit nang makitang nagtatanong si Mateo, sinabi pa rin ni Malcolm, ang sinaunang Marangyang lungsod ay orihinal na walang 3 dakilang aristokratang pamilya kundi 4 na dakilang aristokratang pamilya. Hindi naman masama ang relasyon ni Lord June sa pamilyang Tenson ng 4 na dakilang aristokratang pamilya. Nabalitaan kong ang panganay na binibini ng pamilyang Tenson ay lubos na umiibig sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit, ngunit lumala ang relasyon ni Lord June sa pamilyang Tenson. Banihag pa nga ng pamilyang Tenson ang minamahal na asawa ni Lord June. Ang mag-asawang Lord June ay labis na nagmamahalan, at nagdala pa nga siya ng espada at pinatay ang pamilyang Tenson, na labis na pinuksa ang 3 makapangyarihang nasa Heaven Enlightenment Realm ng pamilyang Tenson. Mula noon, tuluyang humina ang pamilyang Tenson, at ang 4 na dakilang aristokratang pamilya ay naging 3 dakilang aristokratang pamilya. Nabalitaan kong biglang namatay ang panganay na binibini ng pamilyang Tenson pagkalipas ng kalahating buwan. Kung titingnan ngayon, sa oras na ito, paano pa rin pagdududahan ni Malcolm ang kakayahan ni Mateo? Halos kalahating taon nang ipinaalam ni Tobian ang misyong ito.
Mayroong hindi bababa sa 5 alchemy ancestor powerhouses na sunod-sunod na sumabak sa misyon, ngunit lahat sila ay bumalik na may pagkatalo. Sa sandaling gumawa ng hakbang si Mateo, natukoy niya ng malinaw ang mga pasikot-sikot sa bagay na ito. Dahil sa ganitong kasanayan, pinagpapawisan sa kahihiyan ang mga tinatawag na alchemy ancestor powerhouses. Sa halip, walang tigil din na bumantong hininga si Mateo pagkatapos makinig sa kwentong ito. Kahit hindi alam ni Malcolm ang mga detalye nito, may ilang mga haka-haka, malamang ay matagal nang alam ng publiko. Dahil lang sa pagiging dominante ni Tobian, hindi nang ahas si Malcolm na sabihin ito ng tahasan. Malinaw na itinapon ni Tobian ang panganay na binibini ng pamilyang Tenson matapos siyang paglaruan. Sa huli, nabawasan pa ang isang malaking angkan ng pamilya. Hindi rin nakakapagtaka na gusto niyang gumamit ng ganito kalaks na sumpa. Sa oras na ito, isang mahabang buntong hininga ang narinig. Bumantong hininga si Tobian at sinabing, hindi katulad ng iniisip ninyong lahat ang bagay na ito. Pamilya lang ang pagmamahal ko kay Quincy Tenson at hindi pa ako nagkaroon ng maling pag-iisip noon. 9 na taon na ang nakalilipas, umamin siya sa akin. Tinanggihan ko siya agad. Natakot ako na baka mag-isip siya ng sobra, kaya umalis ako para maglakbay. Sa paglalakbay ding iyon ko nakilala si Yemima. Mula noong una ko siyang makita, tuluyan ko siyang minahal at sumumpa akong gugugulin ang buong buhay ko kasama siya. Pagkatapos naming ikasal, nagsawa na kami sa paggala at bumalik sa sinaunang lungsod ng Karangyan para manirahan. Sino ang mag-aakala? Nang marinig ang kwentong ito, agad na naunawaan ni Mateo sa kanyang puso. Lumalabas na ito ay isang pag-ibig na hindi naulit, na kalaunan ay nauwi sa isang trahedya ng pagmamahalan at pagpatay. Malamang, ang pamilyang Tenson ang sumobra. Kung hindi, hindi rin sana nila lubos na nagalit si Tobian sa Diyos na ito na pumapatay. Masyado lang talagang matigas ang ulo at determinado ang panganay na binibini ng pamilyang Tenson. May dahilan din kung bakit hindi siya gusto ni Tobian. Guro, nagmamakaawa po ako sa inyo na iligtas ninyo si Yemima. Hanggat kaya ninyo siyang iligtas, maaari akong pumayag sa anumang kondisyon. Akala ko noong una ay maibibigay ko ang kaligayahan kay Yemima. Sino ang mag-aakala na ang ibinigay ko sa kanya ay pawang sakit? Naluluha si Tobian, hinawakan ang braso ni Mateo habang balisa niyang sinasabi. Hindi namamalayan ni Tobian na ginamit pa pala niya ang ganitong uri ng pagtawag sa kanya na master. Sa tabi, natulala si Malcolm dahil sa panunood kanina. Hindi niya inaasahan na si Tobian na pumatay ng mga tao nang hindi kumukurap ay mayroon palang malambot at mahinang panig. Hindi rin niya inakalang ganoon kagaling ang medicinal daw ni Mateo, para hayaan ang malapumatay na Diyos na si Tobian na magmakaawa ng may luha sa mga mata. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na ni Malcolm kung saan nakasalalay ang dating kumpiyansa ni Mateo sa pagsasabi ng pangungusap na iyon kay Omar. Habang iniisip ang hanggang dito, hindi niya namamalayang nagsimula siyang bahagyang inaabangan ito. Mukhang tama talaga ang isinugol na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, malalim ang pagmamahala ng mag-asawang Senior June. Paano natitiis ni Croswell na makita kayong pinaghihiwalay ng buhay at kamatayan? Nanginig si Tobian at sinabing, may paraan ba talaga si Master? Ano man ang mga tagubilin, malaya si Master na sabihin. Kahit pabundok ng mga espada at dagat ng apoy, pipilitin pa rin akong makapasok nitong si June. Masyadong seryoso si Senior June. Pero medyo nakakaabala talaga itong soul-mirroring nightmare curse. Kailangan ko talagang abalahin si Senior June para makapaghanda ng ilang bagay, nakangiting sabi ni Mateo. 717. Bilisan mo, ano ang kailangan mong ihanda? Balisang sabi ni Tobian. Casual na kumuha si Mateo ng blankong jade slip at nagukit ng ilang pangalan sa loob. Iniabot niya ito kay Tobian at sinabing, ang mga tier 6 na medicinal herbs na ito ay pawang mga kinakailangang bagay. Bukod pa rito, kailangan ko pa rin ng isang uri ng pangunahing gamot tinatawag na cleansing water flower. Maaaring hindi ito madaling mahanap. Bulaklak ng tubig panglinis. Nagkataon lang talaga. Noong huling beses na inimbitahan ko si Master Danyi, gumamit siya ng medicinal pill na pino gamit ang bulaklak ng tubig panglinis.
Pero nakakalungkot, wala itong epekto kay Yemima. Hahanapin ko siya at tatanungin kung mayroon pa ba siyang mga bulaklak ng tubig panglinis doon o wala na. Kapatid ko, guguluhin pa kita para makapunta sa Golden Cauldron Tower at tulungan akong bilhin ang mga medicinal herbs na ito. Makakaasa ka, ang mga merit points na nagamit ko, ibabalik ko sa iyo ng doble. Ang huling kalahati ng hatol ni Tobian ay sinabi kay Malcolm. Nagmamadaling sinabi ni Malcolm, huwag kang manggahas, huwag kang manggahas. Karangalan ng hamak na taong ito ang maglingkod kay Lord June. Bago ngayon, hindi kailanman inakalang akalain ni Malcolm na ang isang kilalang tao tulad ni Tobian ay tatawag sa kanya ng may lubos na pamilyar na pag-unawa. Para sa isang taong walang kwentang tao na tulad niya, isa itong napakalaking karangalan. Kung ikukumpara rito, ano ang maituturing na halaga ng pag-uutos? Tinanggap ni Malcolm ang Jade Sleep mula sa mga kamay ni Mateo at agad na umalis. Master Crosswell, aalis po ako. Kailangang abalahin kayo ng asawa ko para makapag-ingat, sabi ni Tobian. Sabi ni Mateo, sige lang Senior June. Sige lang, gagamitin ko ang kaunting oras na ito para magsagawa ng acupuncture therapy para kay Madam June. Masyado siyang mahina at kailangan niyang mabawi ang sigla. Tuwang-tuwa si Tobian nang marinig iyon at sinabing, kung gayon, maaabala ko ang Panginoon. Pagkatapos magsalita, kumislap ang figure ni Tobian at tuluyang nawala sa paningin niya. Bumantong hininga si Mateo ng may emosyon at sinabing, ang layuning mag-espada nitong si Tobian ay walang hadlang. Malamang ay naabot na niya ang hangganan ng pinakamataas na tunay na layunin. Sa hinaharap, tiyak na isa na naman siyang nakakagulat na tao. Si Mateo mismo ay nagsanay din sa paggamit ng espada. Napakasensitibo niya sa paggamit ng espada. Sa tugatog ng konsepto ni Tobian, malamang na bihira siyang magkaroon ng mga kalaban sa sinaunang marangyang lungsod na ito. Pamilya Gu, matagal nang pinawalang bisa ni Omar ang misyon at bumalik na sa angkan ng pamilya. Sa oras na ito, ang panauhing tagapag-alaga ng isang Gu family ay nakatayo sa harap niya habang magalang na sinasabi, Steward Gu, malinaw nang naimbestigahan. Ang batang lalaking dinala ni Malcolm ay tinatawag na Mateo, isang lower realm martial artist na kakaakyat lang ngayon. Ayaw niyang pumunta sa hilaga ng lungsod para maghukay ng mga mineral, kaya gumawa siya ng 7 hanggang 8 misyon ng alchemist sa bahay ni Steward Lo. Hindi napigilan ni Omar na mapanganga nang marinig ito at medyo hindi makapaniwalang nagtanong, anong sabi mo? Kakaakyat lang ngayon. Sigurado ka bang walang mali? Tumango ang panauhing tagapaglingkod at sinabing, hindi ako magkakamali. Bawat ascender ay may mga record sa ascension pool. Pinapante ng subordinate na ito ang mga tao at sinuri ang listahan ng mga pangalan ng mga ascender ngayon. Kabilang sa kanila ang pangalan ni Mateo. Hindi napigilan ni Omar ang pagtawa nang marinig iyon at sinabing, iniisip ko kung sinong Tom, Dick, at Harry iyon. Pagkalipas ng mahabang panahon, nalaman kong isa lang pala itong umakyat ngayon. Halos mabutas ang kalangitan dahil sa pag-ihip ng trompeta. Tumawa rin ang panauhing tagapag-alaga nang marinig niya ito at sinabing, hindi nga alam ng batang ito ang lawak ng langit at lupa. Bukod sa mga nagmimina ng mineral, wala pang nakaligtas 10 araw na ang nakalipas mula sa mga ascenders ng ating ancient opulent city. Nangahas ang punk na ito na harapin ang mga tier 6 na mission pagdating niya. Isa lamang itong panliligaw sa kamatayan. Umiling si Omar at tumawa habang sinasabing, Kuho, hindi ko rin alam kung anong klaseng mahiwagang gayuma ang pinainom niya sa punk na si Malcolm. Para panganghayaan ang batang iyon na pumunta at gamutin ang sakit ng eldest miss. Mabuti na lang at matalino ang matandang ito. Kung hindi, magagalit ang family head. Kalimutan mo na yan, hayaan mo na lang ang punk na yan at mag-alala. Kapag nalipol na siya ng City Lord Manor, tingnan mo kung paano lalapit sa harap ko ang punk na yan kay Malcolm at luluhod at magmamakaawa. Aalis na sana ang bisitang tagapag-alaga pero pinigilan ulit siya ni Omar. Tama, tinaboy yung baliw dito sa bahay ko. Saan niya hinabol? Sumagot ang panauhing tagapaglingkod, pumunta silang dalawa sa bahay ni Lord Tobian. Pagkatapos, pumunta si Malcolm sa Golden Cauldron Tower.
Natigilan muli si Omar at natawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabing, ang Songgit na yan ay talagang isang taong walang alam at walang takot, para manggahas na pumunta kay Lord Jun doon. Noong una ay iniisip ko pa rin kung paano siya haharapin. Kung titingnan mo ngayon, hindi na natin kailangan pang kumilos at kukunin ni Lord Jun ang buhay niya. Sa loob lamang ng 2 oras, ibinalik ni Toby yan ang cleansing water flower. Pagpasok niya sa bahay, parang tinamaan ng kidlat ang buong pagkatao niya. Ang kanyang asawang si Yemima ay kasalukuyang nakahiga sa kama. Ang dating maputlang mukha ay may karagdagang bahid ng pamumula. Mahigit 1 buwan na siyang walang malay. Hindi inakala ni Toby na sandali lang siyang nawala at ang kanyang asawa ay may lakas pa ring umupo. Toby yan Jun. Kahit na umupo na siya, nanghihina pa rin si Yemima. Ngunit sa oras na ito, nahihirapan siya, gusto niyang bumangon. Huwag kang gumalaw. Dumiretso si Toby yan sa tabi ng kama, dala ang isang kislap at ay nalalayan si Yemima. Ikaw. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo nag-aalalang tanong ni Toby yan, nag-aalalang mawala siya rito. Maayos pa rin, pilit na ngumiti si Yemima at sinabi. Pero umiling si Mateo sa isang tabi at bumaantong hininga nang makita ang sitwasyon at sinabing, sige, huwag mo nang pilitin pa. Nagkamalay lang siya. Nanghihina pa rin ang katawan niya. Huwag mo siyang masyadong kausapin. Mahaba pa ang mga araw na darating, huwag kang magmadali sa maikling panahong ito. Namula ang matandang mukha ni Toby yan at dali-dali niyang inihiga si Yemima. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mateo ng may pasasalamat, "Maraming salamat, guro." Masyado pang maaga para magpasalamat. Hintayin mong gumaling si Madam Jun para hindi pa huli ang pagpapasalamat. Nako, ibinalik na ba ang cleansing water flower? Nakangiting sabi ni Mateo. Dali-daling kinuha ni Toby yan ang cleansing water flower mula sa kanyang singsing at iniabot ito kay Mateo, sabay sabing, mabuti na lang at may 2 tangkay pa si Master Dan na natitira. Hindi ko alam kung sapat na ba ito o hindi. Tinanggap ni Mateo ang cleansing water flower at sinabing, medyo mahina ang kalidad. Pero halos hindi sapat para magamit. Di nagtagal, nagdala si Malcolm ng isang malaking tumpok ng mga tier 6 na gamot sa espiritu at bumalik sa manor ni Toby yan. Hindi rin nagsalita ng kalokohan si Mateo. Gamit ang cleansing water flower, sinimulan niyang pakuluan ang isang sabaw ng panggamot na sopas. Maya-maya pa, may dala si Mateo na isang mangkok ng sopas na panggamot, lumapit kay Toby yan, at sinabing, ang pangalan ng sopas na ito ay Soul Cleansing Soup. Malaki ang maitutulong nito sa pagpapaalis ng ilang sumpa na nakadirekta sa banal na kaluluwa. Ngunit kahit ang isang mangkok na ito ay hindi sapat at hindi kayang lubusang alisin. Nahahati ko na ang lahat ng mga halamang gamot. Tandaan mong painumin si Madam Jun ng 3 beses araw-araw. Pagkatapos ng 5 araw, tiyak na gagaling siya ng lubusan. Dali-daling dinala ni Toby yan ang soul cleansing soup at pinakain si Yemima bago nagsalita ng may pagkabalisa, tunay ngang immortal si Master Crosswell. Hindi talaga marunong magpasalamat itong si Jun. Iniisip ko kung may pangangailangan ba si Master Crosswell. Hanggat kaya itong si Jun, sabihin mo lang ang nasa isip mo. Sabi ni Mateo, hindi mo kailangang maging magalang, Senior Jun. Ikaw ang nagbigay ng misyon, ako ang nakatanggap. Pagkatapos mong makumplito, natural na may gantimpala. Kapag tuluyang gumaling si Madam Jun, magiging maayos na ang lahat. Ito rin ang matatag na tuntunin ni Mateo, kunin lamang ang napagkasundo ang bayad sa konsultasyon at huwag nang kumuha ng kahit kaunti pa. Para kay Toby yan, ano ang maituturing na halaga ng ilang daang merit points? Hindi tama ang mga sinabi ni Master Crosswell. Para kay Jun, kahit gamitin ko pa ang lahat ng ari-arian ko para ipagpalat sa buhay ni Yemima, hindi ko rin kukunotin ang noo ko. Hindi kayang ipahayag ng kahit 500 merit points lang ang aking pasasalamat. Sabi ni Toby yan. Hey, si Senior Jun ay isang taong lubos na nagpapahalaga sa mga damdamin. Pero ang panuntunan ko ay hindi ako masyadong naniningil ng labi sa bayad sa konsultasyon. Kung si Senior Jun ay nakakaramdam ng kaunting utang na loob, isipin mo na lang na may utang na loob ito kay Crosswell. Kapag kailangan ito ni Crosswell, natural lang na hahanapin ko si Senior Jun, malamig na sabi ni Mateo.
718. Ano? Sabi mo ligtas na nakalabas sina Mateo at Malcolm mula sa bahay ni Lord June. Muntik nang mapatalon si Omar nang marinig ang balitang ito. Oo. Ang lakas ni Lord June ay napakalakas. Hindi nang ahas na lumapit ang nasasakupan. Ngunit nagtanong ang nasasakupang ito. May nakakita kay Lord June na personal na nagpadala kay Mateo sa pasukan. Mula sa tono ng panauhing tagapag-alaga, mahahalata rin na labis siyang nagulat sa balitang ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na mapakali si Omar. Nagpalakad-lakad siya sa silid, tila balisa na balisa. Saan sila pumunta pagkatapos? Biglang tumigil si Omar at nagtanong. Sabi ng panauhing tagapag-alaga, pumunta sila sa pamilya Son. Nagpadala na ako ng mga tao para bantayan ang pamilya Son. Kapag may anumang galaw, agad kaming makakatanggap ng balita. Walang tigil ang pagkislap ng ekspresyon ni Omar. Malinaw na hindi niya inaasahan ang balitang ito, na medyo ikinagulat niya. Maaari kayang ang punk na ito na nagngangalang Mateo ay talagang may kakayahan. Pero isa lamang siyang divine traversing realm. Paano ito naging posible? Kumunat ang noo ni Omar at sinabi. Katie Walago, ano ang dapat nating gawin para sa ating susunod na hakbang? Napaisip si Omar at sinabing, bantayan mo ang pamilya Son. Kapag lumabas sila, maghanap ka agad ng impormasyon. Nakakaabala rin ang sakit ng pamilya Son na iyon. Kung talagang may kakayahan siyang gamutin, ikaw. Ano? Gumawa si Omar ng kilos na parang hiniwa pababa ang palad, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng isang nakamamatay na kislap. Papatayin niya talaga sila para patahimikin ang kanilang mga bibig. Ang pamilyang Son ay isa ring malaking angkan sa sinaunang lungsod ng Karangyan. Ngunit mas mahina ang antas nito kumpara sa pamilyang Go. Sa harap ng mga gate ng pamilya Su, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mamahaling damit ang nagpadala kina Mateo, White Light, at Malcolm sa pasukan. Mapagampon, mas mabuting manatili ka na lang at kumain ng simpleng pagkain. Hayaan mong ipahayag ng araw na ito ang aking pasasalamat. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mamahaling damit na may nagpapasalamat na mukha. Ngumiti si Mateo at sinabing, may panahon pa para dyan. Mas mabuti kung sa susunod na lang. Marami ng misyon ang ginawa si Croswell na ito at kailangan pa niya itong gawin ng paisa-isang pamilya. Ito. Sige. Kung gayon, hindi mapipigilan ng araw na ito ang benefactor. Kahit na ang aking pamilya araw ay hindi ang tatlong dakilang aristokratikong pamilya, mayroon pa rin akong kapangyarihan sa sinaunang marangyang lungsod na ito. Kung may pangangailangan ng benefactor, huwag mag-atubiling sabihin ang iyong saloobin ng malaya. Sabi ng pinuno ng pamilya araw. Sa pagkakataong ito, maraming salamat po, pinuno ng pamilya Son. Pagkatapos magsalita, nagpaalam na si Mateo at umalis. Sa tabi niya, matagal nang may mga alon na walang tigil na dumadaloy sa puso ni Malcolm. Hindi lang talaga nararapat na ipakita ito sa harap ng pinuno ng pamilya Son. Matagal na siyang naninirahan sa sinaunang marangyang lungsod na ito at palaging maingat, natatakot na masaktan ang mga matataas na opisyal. Kailan pa siya naging ganito ngayon? Kahit si Lord June at ang pinuno ng pamilya ng Son, si Son Maosheng, ay lubos na gumagalang sa kanya, at kinausap siya na may lubos na pamilyar na pag-unawa. Ang pagsunod sa tabi ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nasa magandang kalagayan at masiglang pag-iisip, habang naglalakad ng nakataas ang ulo. Ang ganitong klaseng pakiramdam ay talagang napakaganda. Hey! Si Brother Croswell ay sadyang parang Diyos. Anumang uri ng komplikado o bihirang sakit na nakarating sa mga kamay ni Brother Croswell, lahat ng ito ay nalutas ng walang karagdagang abala. Ang mga misyong ito ng mga pamilya ay pawang sikat sa buong sinaunang lungsod ng Karangyan. Ngunit walang kahit isang tao ang nakalutas sa mga ito. Ngunit nang kumilos si Brother Croswell, lahat ay nalutas. Sa sandaling umalis sila sa pamilya Son, sabi ni Malcolm nang may nasasabik na hitsura. Ito ba ay tinatawag na kahanga-hanga? Ito ay basta-basta lang. Ang nakita mo ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Mapanghamak na sabi ni White Light. Hindi alam ni Malcolm na alam ng White Light na may kakayahan si Mateo na tumawid sa iba't ibang kaharian at pinuhin ang mga medicinal pills. Hindi naman talaga kailangang maging ganito kahirap ang mga sakit na ito. Isang tableta lang ang makakagamot nito.
Ayaw lang talagang magbunyag ni Mateo ng napakaraming bagay, kaya naman gumamit siya ng mga ganitong nakakabahalang pamamaraan. Dahil sa pagtutol ni White Light, hindi nalungkot si Malcolm, paulit-ulit pa siyang tumango at sinabing, oo, 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 ang mga pamamaraan ni Brother Croswell ay talagang antas master. Ako, si Old You, ay walang paraan para mag-isip. Hindi namamalayan, nagkaroon din ng pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap ni Malcolm kay Mateo. Maliwanag, ang kanyang saloobin kay Mateo ay nagkaroon din ng pagbabago. Sa simula, emosyonal siyang nakatuon kay Mateo na may pangmatagalang pananaw. Pero sa isang araw, laking gulat niya nang matuklasan niya na hindi na pala niya kailangang maghintay ng matagal. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang patutunguhan. Ang susunod. Pumunta ka na sa pangunahing kampo ng mga gwardya ng lungsod, sabi ni Mateo. Pangunahing kampo ng mga gwardya ng CCT. Pagkarinig ni Malcolm, pati ang kanyang pananalita ay nauutal. Tingnan mo nga. Sinusundan mo ang kuya ko, ano ang kinatatakutan mo? Baka kainin ka nila. Naiinis na sabi ni White Light. May punto ka dyan, pero bakit ba ang tagal mo nang nagsasalita? Sasama ka ba o hindi? Aalis. Bakit hindi ako pupunta? Nakapagdesisyon na si Malcolm at sinabi. Kabilang si Malcolm sa mga gwardya ng lungsod at itinuturing pang ang isang maliit na opisyal. Maliban na lang sa mas maayos siyang makisama sa lungsod, kaya naman nakakapunta siya at nakakapagbantay sa Ascension Pool. Pero pagpasok niya sa pangunahing kampo, ang makikita lang niya ay ang kanyang mga nakatataas. Paano naging ganoon kadaling mawala ang takot na naipon sa loob ng maraming taon? Dumating ang 3 tao sa pangunahing kampo ng mga gwardya ng lungsod. Kaagad, may isang sundalong pumihil sa 3. Tumigil ka. Bakit ka nandito? Dali-daling lumapit si Malcolm para magpaliwanag. Pagkatapos ay iniabot ang identity token ni Mateo bago sila pinadaan ng sundalong iyon. Ang misyong natanggap ni Mateo, lahat ng ito ay nakalagay sa identity token. Malalaman agad ng sundalo sa sandaling tumingin siya at natural na hindi siya makakamali. Mga akayin na ng sundalong iyon ang 3 tao papasok. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang narating nila, nakasalubong nila ang isang opisyal ng hukbo na nasa katanghaliang gulang. Bakit kayo nagdadala ng mga estranghero sa pangunahing kampo? Dali-daling sumaludo ang sundalong iyon at ipinaliwanag ang sitwasyon. Matapos marinig ng nasa katanghaliang gulang na opisyal ng hukbo, sinabi niya, ganoon ba? Mabuti na lang, pupunta ako kay Lord Head Commander doon para iulat ang natapos na gawain. Bumalik ka muna kung gayon. Ihahatid ko sila rito. Medyo nag-aalangan ang sundalong iyon. Relax ka. Kapag nandito ako, walang magpapahirap sa iyo, sabi ng nasa katanghaliang gulang na opisyal ng hukbo. Opo, General Ponce. Pagkaalis ng sundalo, pinangunahan ni Ponce ang 3 tao at naglakad patungo sa kailaliman ng pangunahing kampo. Habang naglalakad, nagtataka si Ponce at tinanong si Mateo, talagang may lakas ng loob ka. Isang maliit na Divine Traversing Realm ang talagang nang-ahas na harapin ang mga misyon ni Lord Head Commander. Mahigit 1 dekada na ang kanyang problema. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakagamot nito. Saan nanggaling ang iyong kumpiyansa? Sabi ni Mateo, walang gumamot dyan, natural lang ba na wala silang kakayahan? Dahil nang ahas akong lumapit, natural lang na may katiyakan ako. Ang misyon ni Lord Head Commander, medyo alam ko na. Parang bawat isa ay dumating na puno ng kumpiyansa, pero sa huli, lahat sila ay pinalayas ni Lord Head Commander gamit ang sunod-sunod na patpat. Natatakot ako na hindi kayang tiisin ng maliit mong katawan ng palo. Sabi ni Ponce na may pangungutya. Tumingin si Mateo sa kanya pero hindi nagsalita. Malinaw na naghahanap ng gulo ang lalaking ito. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang bibig ni Malcolm at sinabing, General Song, hindi ito tama. Mukhang hindi ito ang daan patungo sa Commander Manor, hindi ba? Bihirang pumunta si Malcolm, ang pangunahing kampo ng mga gwardya ng lungsod. Ngunit alam pa rin niya ang mga pangkalahatang posisyon. Dahil papalayo ng papalayo ang daan, paliit ng paliit ang mga tao, sa talino ni Malcolm, paano niya hindi pa rin mapapansin ang isang bagay na mali. Pero ang lugar na ito ay napakalayo na.
Wala nang kaluluwa ang paligid. Biglang lumingon si Ponce Song at sinabing may malamig na ngiti, "Nako, huwag mong sisihin ang Song na ito sa pagiging walang awa. Gusto mong sisihin na nasaktan mo ang isang taong hindi mo dapat ginawa. Papaalisin na kita ngayon din. Kapag pumunta ka roon, tandaan mong maging mas mahinahon. Kapag wala kang lakas, mabuti pang huwag kang masyadong maging mayabang." Sa oras na ito, ipinakita na ni Ponce ang kanyang balak pumatay. Nagbago ang ekspresyon ni Malcolm, at sinabi niya, "General Song, ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo pa ba naiintindihan? May umuo pa ba nitong mamamatay tao para pumatay ng tao? Hayaan mong hulaan ko. Si Omar ba yan?" Natatawang sabi ni Mateo nang walang kaba. 719. Hey, hindi mo na kailangang mag-imbestiga. Sa tingin mo ba magiging ganito ako kainosente? Hindi man ito inamin ni Ponce, gulat na gulat siya sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na hindi pala nag-alangan si Mateo, at agad na tumama sa target. Maliban na lang sa para kay Mateo, hindi na kailangang manghula pa. Gaano na ba katagal mula nang umakyat siya sa langit? Si Omar lang ang may motibo para saktan siya. Natatawang sabi ni Mateo, "Hindi ako umaamin, di ba? Hindi mahalaga, aaminin mo rin naman maya-maya. Matigas pa rin ang ulo kahit nahaharap sa kamatayan. Mapunta ka sa impyerno." Nagngingit-ngit si Ponce at akmang gagawa ng paraan para patayin si Mateo. Bilang isang general, ang lakas ni Ponce ay umabot na sa huling yugto ng Boundless Realm. Ang pagpatay sa 3 taong ito sa harap niya ay isang bagay lamang ng pag-angat ng isang kamay. Ngunit sa oras na ito, isang walang kapantay na makapangyarihang layunin sa espada ang agad na bumalot sa kanya. Ang halos mapaminsalang presyon na iyon ay talagang nagpahirap sa kanyang buong pagkatao na may galaw ang kahit isang kalamnan. Hindi pa siya nakakagalaw, at ang buong katawan niya ay nanigas doon, ang mukha niya ay namula. Isang figure ang unti-unting naging totoo mula sa isang ilusyon. Ito ay walang iba kundi si Tobian mismo. Nang makita ni Ponce si Tobian na puno ng hanggaring pumatay, nanlambot ang kanyang mga tuhod, at halos lumuhad siya agad. Lord Jun? Bakit ka nandito? Pawis na pawis ang noo ni Ponce. Paano niya magagawang makasakit ng damdamin ang maladyos na figurang ito na nasa harap niya? Kahit nakita siya ng Lord Head Commander, kinailangan pa rin niyang maging magalang. Malamig na sinabi ni Tobian, "Si Master Crosswell ang aking tagapagtaguyod. Bakit mo sa tingin ako pumunta rito?" Siya. Napatalon sa takot si Ponce. Paano naging tagapagtaguyod ni Tobian ang batang ito sa harap niya? Tatapusin mo na ba ang sarili mo? O gusto mo bang pauwiin na kita? Diretsyong sabi ni Tobian. Panginoong Jun, pakiusap na pahinain po ang inyong galit. Hindi ko po alam na ang nakababatang kapatid na ito ay ang tagapagtaguyod ni Panginoong Jun. Si Ponce ay umiiyak ng pagsisisi sa kanyang puso. Bakit niya ginawa ang lahat para pukawin ang Diyos na ito na pumapatay ng walang tugma o dahilan? Pero malamig na sinabi ni Tobian, "Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. May intensyon ka ng pumatay ngayon lang. Sapat na yan para sentensyahan ka ng kamatayan. Panginoong Jun, ito ang pangunahing kampo ng mga gwardya ng lungsod. Dahil sa pagmumukha ni Commander Frederick, huwag po sanang patayin ang hamak na taong ito, kamahalan." Namutla si Ponce dahil sa mga sinabi ni Tobian, at tuluyan siyang lumuhod. Pero kumunot ang noo ni Tobian at sinabing, "Ang tagal naman." Pagkatapos, itinuro ni Tobian ang isang daliri. Isang matalas at mabangis na espada ang tumago sa puso ni Ponce at hindi siya binigyan ng pagkakataong gumanti. Hindi pa rin makapaniwala si Ponce sa kanyang bingit ng kamatayan na pinatay talaga siya ni Tobian ng ganito lang. Unti-unting nawala ng buhay ang dalawang mata niya, at napuno ng dugo. "Master Crosswell, ayos lang po ba kayo?" Hindi man lang sumulyap si Tobian kay Ponce ngunit nag-aalalang sinabi kay Mateo. Umiling si Mateo at sinabing, "Ayos lang ako." Dumating agad si Senior Jun. "Salamat sa token mo. Wala namang problema kung papatayin lang siya ni Senior Jun ng ganito, di ba?"
Nang magpaalam ang dalawa, binigyan ni Toby Ann si Mateo ng isang alaala. Hanggat nadudurog ni Mateo ang token, mabilis na susugod si Toby Ann. Hindi lang din inaasahan ni Mateo na magagamit niya ito ng ganito kabilis. Nakangiting sabi ni Toby Ann, si June na ito na pumapatay ng tao, sino ang maglalakas loob na magsalita? Dahil nandito ako, sasamahan kita para makipagkita kay Frederick. Sige. Kailangan kong abalahin si Senior June kung ganoon, ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabi. Ikinumpas ni Toby Ann ang kanyang kamay at sinabing, bakit naman ako ginagalang ni Master Crosswell? Huwag mo nang tawaging Senior June. Kung hindi naman masama si Master Crosswell, tawagin mo na lang akong kuya. Natatawang sabi ni Mateo, haha, sige, Kuya June. Kuya June, huwag mo na akong tawaging Master Crosswell. Tawagin mo na lang akong Mateo o kaya naman ay nakababatang kapatid. Tumawa ng malakas si Toby Ann at sinabing, haha, nakababatang Kuya Crosswell. Sa oras na ito, isang malakas na aura ang lumabas mula sa direksyon ni Commander Manor. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa harap. Sino ba yan? Para talagang maglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa kampo ng mga gwardya ng lungsod ko. Yee! Toby Ann, ikaw ba yan? Frederick, gusto patayin ng nasasakupan mo ang kapatid ko. Tinulungan na kita sa paglilinis ng bahay mo, mayabang na sabi ni Toby Ann. Dumilim ang mukha ni Frederick, at sinabi niya, Toby Ann, hindi ka ba masyadong mayabang? Kahit gusto kong linisin ang bahay ko, kailan mo naman gagawin ang lahat? Malamig na sabi ni Toby Ann, ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugang pinatay ko siya. Ano ang kailangan mo? Ikaw. Toby Ann, kung hindi mo ako bibigyan ng account ngayon, hindi pa tapos ang lahat sa ating dalawa. Tiningnan ni Frederick ang bangkay ni Ponce, galit na galit hanggang sa bumuga ito ng usok mula sa 7 butas. Talagang walang pakialam si Toby Ann, pinapatay niya ang sarili niyang nasasakupan sa sarili niyang teritoryo. Kung lalaganap ito, paano niya, ang punong commander na ito, mamumuno sa mga sundalo? Malamig na sabi ni Toby Ann, kung normal lang sana, hindi sana ako mag-abala sa'yo. Pero ngayon, gagawa ako ng exception at bibigyan kita ng account. Siya ay si Mateo, ang tagapagligtas ng asawa ko. Sa lalong madaling panahon, siya rin ang magiging tagapagbigay serbisyo mo. Ngayon lang, gustong patayin ng nasasakupan mo si Mateo. Sa tingin mo ba sapat na ang dahilan ko para patayin siya? O hindi? Nagbago ang ekspresyon ni Frederick, at sinabi niya, ano? Gumaling na ang sakit ng asawa mo. Bilang punong commander ng mga gwardiya ng lungsod, natural lamang na alam ni Frederick ang tungkol sa sakit ni Yemima. Sa nakalipas na 1 taon, araw-araw na hinahanap ni Toby Ann ang mga sikat na doktor para sa kanya, pumupunta pa nga sa ibang mga lungsod para maghanap ng mga makapangyarihang alchemist. Ngunit wala silang nakitang resulta. Ngayon, ang sakit ni Yemima ay ginamaw pala ng isang batang lalaki na basa pa rin ang tenga. Alam ng lahat sa Ancient Opulent City na mahal ni Toby Ann ang kanyang asawa. Kung ito ay isang dahilan, kung gayon ay talagang makatwiran ito. Ngumiti si Toby Ann at sinabing, nararamdaman ba ni Commander Luo na magbibiro ako gamit ang ganitong bagay? Plano ni Mateo na gamutin ang iyong malalang sakit sa pamamagitan ng pagpunta sa pangunahing kampo ngayon. Sino ang mag-aakala na gusto talaga siyang patayin ng iyong nasasakupan? Ano ang mali sa pagtulong ko sa iyo na linisin ang iyong bahay? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Frederick, at hindi niya napigil ang sulyapan muli ang bangkay ni Ponce. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang kahit kaunting pakikiramay. Karapat-dapat mamatay. Medyo naniniwala pa rin siya at medyo nagdududa sa mga sinabi ni Toby Ann at nagtanong, ito. Siya, isang maliit na divine traversing realm, ay mayroon talagang ganitong kakayahan. Hindi napigilan ni Toby Ann ang pagtawa habang sinasabi, ang ekspresyon mo ngayon ay katulad ng noong una ko siyang nakita. May kakayahan man siya o wala, hindi mahalaga ang sasabihin ko. Subukan mo lang, at malalaman mo. Ito. Sige, kung gayon. Pakiusap. Ano? Sinasabi mo bang pinatay ni Toby Ann si Ponce? Nabahala si Omar hanggang sa magbago ang kanyang boses at mukha nang marinig ang balitang ito.
Oo. Hindi pa kumikilos si Ponce, at si Tobian ay sumugod na roon. Mukhang binigyan niya ng mensahe ang lalaking iyon, sabi ng tauhan. Pakiramdam ni Omar ay saysabog na ang ulo niya. Anong klaseng halimaw ba itong si Mateo? Para talagang mapilitan si Tobian, ang ganitong klaseng karakter, na kusang loob na lumapit para sa kanya. Paano nagkaroon ng ganitong kalaking katangahan ang isang batang umakyat lang? Halos nahatulan na ng kamatayan ang asawa ni Tobian. Kaya niya pa nga itong buhayin muli. Labis na nalungkot si Omar sa kanyang puso. Ang kinalabasan na ito ay malinaw na lumampas ng labis sa kanyang inaasahan. Hindi lang ang asawa ni Tobian. Ang misyon ng pamilya Son, ang misyon ni Commander Frederick, natapos niya lahat. Kagagaling lang ni Intel doon, hindi sinisi ni Commander Frederick si Mateo, pinalabas pa niya ito at si Tobian sa pangunahing kampo ng may malaking ngiti. Nag-usap ang tatlong tao ng may lubos na pamilyaridad na parang magkapatid sila ng dugo. Hindi nakapagsalita si Omar. 720. Naku, Omar, nabalitaan kong may isang napakalakas na alchemist na lumitaw sa lungsod kamakailan at nakapagpagamot na ng ilang mga sakit na walang sino man ang kayang gamutin, oo o hindi. Sabi ng pinuno ng pamilya Go, si Clarkson Go. 5 araw na ang nakalipas simula nang umakyat si Mateo. Sa loob ng 5 araw na ito, natapos na ni Mateo ang lahat ng misyong isinagawa niya nang hindi siya nabigo kahit isa. Ang ilang misyong ito ay pawang mga kilalang mahirap at kakaibang sakit sa lungsod, mga misyong halos imposibleng matapos. Si Mateo, ang alchemist na ito na lumitaw ng may kalakasan ay isa-isang nilutes ang lahat ng misyon. May isip kung gaano kalaking kaguluhan ang naidulot nito sa ancient opulent city. Narinig din ni Clarkson ang balitang ito ngayon, kaya tinawagan niya agad si Steward Omar para magtanong tungkol sa sitwasyon. Nang marinig iyon ni Omar, hindi sinasadyang kumabog ang puso niya, naisip niya sa sarili, totoo ngang nangyari iyon. Ganoon bang nangyari? Hindi lumabas ang hamak na ito nitong 2 araw at wala talagang kaalam-alam na may nangyaring ganito kalaking bagay sa lungsod. Pero sa palagay ko ay chismis lang ang mga ito, di ba? Ayos lang kung paggamot ito, pero medyo eksaherada ang paggamot sa marami, di ba? Sa palagay ko ay nagyayabang ang alchemist na iyon para makakuha ng atensyon. Pinag-isipan ni Omar ang sarili. Sa oras na ito, hanggang sa kaya niya lang itong ipagpaliban ni Omar. Pero umiling si Clarkson at sinabing, hindi naman talaga ganoon. Ngayon, noong pumunta ako sa City Lord Manor para makipagkita sa City Lord, ang kanyang kamahalan, nagkataong nakasalubong ko si Frederick. Sinabi niya sa akin ng personal na ang malalang sakit na dinaranas niya ng mahigit 1 dekada ay ginamo ng alchemist na iyon. Dahil sa ugali ni Frederick, kung ang kabilang panig ay walang tunay na kasanayan, hindi siya magpupuri ng walang humpay. Mapait ang loob ni Omar. Pero dahil sinabi na ni Clarkson na hanggang dito na lang, ang tanging nasabi niya ay, ganoon na nga, di ba? Dahil kahit si Commander Lord ang nagsabi, malamang hindi naman mali yun. Sino nga ba talaga ang may ganitong kakayahan? Sabi ni Clarkson, nabalitaan ko na may isang binata pang ang umakyat ilang araw lang, at tinawag si Mateo. Omar, hanapin mo si Mateo. Kahit gaano pa kalaki ang kapalit, imbitahan mo siya. Siguro, kaya niya talagang gamutin ang sakit ni JC. Likas na 100 beses na ayaw ni Omar sa puso niya. Dahil lang sa sinabi ni Clarkson, paano niya nagawang lumaban? Ang tanging nasabi niya lang ay, opo, ulo ng pamilya. Paglabas mula roon sa Clarkson, si Omar ay balisa na parang langgam sa mainit na kawali. Hindi niya akalain na sa huli, kailangan niya talagang magmakaawa kay Mateo. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang usapan ng araw na iyon. Nang mga panahong iyon, labis niyang hinahamak si Mateo. Pero ilang araw ang lumipas, si Mateo ay naging isang iginagalang na panauhin sa mga matataas na opisyal ng lungsod. Ngayon, kahit ang family head ay narinig na ang tungkol sa reputasyon niya dati. Napilitang umalis, siya, si Omar, ay hindi matanggap ang insultong ito. Kung hindi siya pupunta, hindi rin siya makakapagbigay ng ulat dito para sa panig ng pinuno ng pamilya. Sandaling nalagay sa alanganin si Omar.
Ang pinakamahalagang bagay ay kahit itapon niya ang matandang mukhang ito, ibibigay ba sa kanya ni Mateo ang mukhang ito? Hindi siya nagbigay ng kahit anong kalayaan noong araw na iyon at labis na niyang nasaktan si Mateo. Ngayon, magmamakaawa na naman ako sa kanya, hindi ba't parang iniaabot niya ang mukha niya para saktan ang mga tao? Pakiramdam ni Omar ay nagawan siya ng mali. Sino ang mag-aakala na ang isang batang lalaki na nasa Divine Traversing Realm ay mayroon palang ganitong mahiwagang lakas? Kung iba ang dahilan, hindi rin naman nila bibigyan ng magandang ugali si Mateo sa araw na iyon, di ba? Habang pinag-iisipan ang mga bagay-bagay, sa wakas ay napagtapak-tapakan ni Omar ang kanyang mga paa at lumabas ng mga gate ng pamilya Go. Kahit anong paraan ang gamitin niya, dapat imbitahan ni Omar si Mateo ngayon. Kung hindi, kung ang bagay na ito ay ipinaalam sa pinuno ng pamilya, tiyak na patay na siya. Sa loob ng 5 araw, natapos ni Mateo ang mga misyon at nakakuha ng kabuoang 3,000 merit points. Ang 3,000 merit points na ito ay binawasan ng 20% ng City Lord Manor, kaya't natira ang 2,400 merit points. Ibinigay ni Mateo ang mahigit kalahati ng merit points kay White Light at gumastos ng karagdagang 500 merit points para makabili ng tirahan sa lungsod, ngunit 700 merit points na lang ang natira. Napakahirap makuha ang merit points na ito. Nagpakahirap ako at tumakbo ng 5 araw pero 700 merit points lang ang nakuha ko. Hindi talaga madaling makamit ang kalayaan. Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Sa tabi ni Toby yan, hindi niya napigilan ang pagtawa habang sinasabi, nakababatang Kuya Crosswell, kung narinig ng ibang mga ascenders ang mga salitang ito, malamang ay magsusuka sila ng dugo sa galit. Ang 700 merit points na ito, kailangan nilang gamitin sa loob ng 1 hanggang 2 taon bago nila ito mapagsama-sama. At ikaw, 5 araw lang ang namit mo. Siguro nagbibiro lang si Brother Crosswell. Ang Kuya Jun mo ay nagtago sa Ancient Opulent City ng halos 100 taon, at ang lahat ng ari-arian niya ay ilan daang libong merit points lamang. Sa ganitong bilis na makakakuha ka ng merit points, sa loob ng ilang taon, malalampasan mo siya. Tinakpin ni Yemima ang kanyang bibig at tumawa. Tama iyan. Brother Crosswell, tumigil ka na sa pagyayabang sa harap ko. Ang dami ng ari-arian ni Lord Jun, pero ako, itong tipo ng mahirap na tao, ay mayroon lamang ilang libong merit points. Gustong umiyak ni Malcolm pero hindi siya mapaiyak habang sinasabi niya iyon. Malawak ang bilang ng mga kakilala ni Malcolm sa Ancient Opulent City. Kailangan niyang gumastos ng malaking halaga ng merit points. Kaya sa paglipas ng mga taon, wala siyang gaanong merit points. 5 araw lang ang ginamit ni Mateo at halos kapareho na ng merit points na nakuha niya. Isa nga itong malaking dagok. Gumaling na ng husto si Yemima sa loob ng 2 araw na ito. Isinama siya ni Toby yan upang magpasalamat kay Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, 100,000 merit points bago maipagpalit ang kalayaan. Medyo nakakainis din ang kahingian na ito. Ang mga ascended martial artists na iyon ay kailangang mag-aksaya ng 60 hanggang 70 taon ng oras dito. Sabi ni Toby yan, kailangan pa rin itong tingnan ang lakas at potensyal. Ang ilang mga ascender, kapag nakapag-adjust na sila sa Divine Realm, ang kanilang pag-unlad ay magiging napakabilis, sa loob lamang ng ilang taon at magkakaroon na sila ng kakayahang magsagawa ng mga misyon. Mga 10 taon, may papalit na nila ang kanilang kalayaan. Para naman sa mga taong walang potensyal, bigyan sila ng 100 taon, at maaaring hindi rin nila mapagsama-sama ang 10,000 puntos. Tumanggaw si Mateo. Ito nga ang dahilan. Maaari ko bang itanong? Ito ba ang tirahan ni Master Crosswell? Masayang nagkukwentuhan ang iilang tao nang biglang may marinig na boses mula sa labas ng pinto. Nang marinig ni Mateo ang boses na ito, hindi niya napigil ang matawa at sinabi kay Malcolm, Kuya Yu, ang pang-iinsulto na ito, hahayaan kitang ilabas ang sama ng loob mo. Kapag nasiyahan ka na, mag-uusap tayo ulit kasama niya. Hindi napigilan ni Malcolm na bahagyang manlamig nang marinig iyon at tumingin kay Mateo nang may pasasalamat. Alam niyang si Mateo ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mabawi ang kanyang mukha. Ang mga salita ni Omar noong araw na iyon ay lubhang nakasakit sa pagmamataas ni Malcolm, at lubos din siyang natahimik.
Sa mga nakalipas na ilang taon, si Malcolm ay palaging maingat na kumikilos sa Ancient Opulent City, at unti-unti ring nakakabuo ng kaunting katanyagan. Pero hanggang sa araw na iyon, si Malcolm lang ang lubos na nakaintindi na isa pa rin pala siyang maliit na karakter. Walang sino man ang may mataas na pagtingin sa kanya. Kahit gaano pa karaming bagay ang alam mo, kung walang lakas, hindi mo kailanman makukuha ang respeto ng ibang tao. Nitong ilang araw, sinundan niya si Mateo sa tabi at nakita si Mateo na tinatrato bilang isang tanyag na panauhin ng mga matataas na opisyal na hindi niya man lang isip. Nakita pa niya si Tobias na pinatay si Ponce sa isang iglap. Tanging kapag tunay na malakas ang lakas ng isang tao ay makakamit lamang ang tunay na paggalang. Kahit isa lamang siyang walang kwentang tao, ang pagsunod kay Mateo ay nakakuha rin ng sapat na respeto. Kuya Croswell, maraming salamat. Pasasalamat na sabi ni Malcolm. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.